Nasaan tayo? Naku, si Old Shen. Nanaginip ka bang bumagsak sa exam? O nanaginip ka bang inagaw ko ang pagkain mo? Mabuti na lang wala si Zufang. Kung hindi, sa lakas ng hilik mo, mapapabangon lahat ng apat. Hindi ba may problema sa pamilya niya? Kakakuha lang niya ng long-term leave. Mukhang hindi na siya babalik para tumira rito. Shen Zixing ang pangalan ko. Pagkatapos kong magtapos ng kolehiyo, ginamit ko ang lahat ng ipon ko para magtayo ng maliit na media company. Gumagawa kami ng livestream para sa mga tindahan. At nakagawa rin kami ng mga viral hit. Kumita rin kami ng pera. Kung gustong umangat ng mga kabataan, kailangan muna nilang matutong gumamit ng leverage. Pinirmahan ko ang kontratang ito. Noong panahong iyon, pinirmahan ko ang kontratang ito. Ibibigay ko sa iyo ang pera, resources, at mga brand. Nagtiwala ako kay Gumingyuan. Kaya pinirmahan ko ang kontratang iyon. Pero nang maputol ang pondo at maipit ako ng bet clause, doon ko lang natuklasan. Nawala sa akin ang accounts at mga kliyente. Shen Zixing. Itutuloy namin ang project. Kung ayaw mong sumunod, magbayad ka ayon sa kontrata. Kung mabibigyan ako ng pagkakataong magsimula ulit, sisiguraduhin kong ang kapalaran ko. Ay nasa sarili kong mga kamay. Nasa dormitoryo tayo ng universidad. Anong taon na ngayon? Old Shen, nabilaukan ka ba sa tulog? Nakalimutan mo na pati kung anong taon ngayon. Nakalimutan mo na pati kung anong taon ngayon. 2018 ngayon. Kung masama ang pakiramdam mo, mag-leave ka. Grabe, totoong nabuhay ulit ako. Nabuhay ulit, masyado ka nang nagbabasa ng nobela. Huwag ka munang mabuhay ulit dyan. Puno na halos ang pila sa kantin. Kain na tayo. Tara. Oh, hindi ba si Shen Zixing yan? Narinig kong nitong mga nakaraan. Gusto mo ring gumawa ng media account. Basag na nga ang screen ng cellphone niya. Anong gagamitin niya para gumawa ng account? Gagamitin niyang style ang malabong video na parang mosaic. Kailangan ng equipment, pera, at resources para gumawa ng media content. Shen Zixing. Pati tanghalian, sa pinakamurang stall ka pa pumipila. Kaya huwag ka nang mangarap ng gising. Kiyu. Noong nakaraang buhay, nagbuhos ka ng pera para bumili ng traffic. Sa huli, napilitan kang ibenta ang kotse at bahay mo. Pero sa buhay na ito, ganyan ka pa rin kabilis tumawa. CJ. Magsisimula ako sa mga bagay na minamaliit mo. Doon ako magsisimula. Panoorin mo mismo. Kung paano ako babangon. Old Shen, hintayin mo ako. Tito Chen, isang order nga po. Tingnan mo. Sa ganitong panahon noong nakaraang buhay ko, kakapagsimula pa lang ng maikling video. Mga food tour at pang-araw-araw na buhay sa campus. Sari-saring amateur singer ang nagsisilabasan. Kulang ang content ng mga platform. Kung sino ang unang sasabak, siya ang unang makikinabang. Sa unang wave ng kita. Iyon lang. Ang tagal mong nag-isip. Akala ko magpapalipad ka pa ng rocket. Araw-araw kumakain ang mga estudyante. Mas ordinaryo, mas madaling maengganyo silang mag-click. Ano mismo ang kukunan natin? Una sa lahat, hindi ako mag-artista. Kukunan natin ang totoong buhay. Maghanap ng magtatest ng pagkain. Walang dapat magpanggap. Magpanggap kayong parang si Chengye kapag may klase ng alas 8. Mukha nilang lahat malulugi na. Mga kaklase. Talagang pinansin nyo ang maliit kong pwesto. Pero linawin muna natin. Hindi kami basta-basta nagbubuhat. At hindi rin namin kayo pipilitang magdagdag ng kanin. CJ. Lugi ang pwestong ito. Lugi dahil umaasa lang sa dami ng bumibili. Lumapit ang mga estudyante. Ilang pwesto lang, sold out na. Kung ganoon, akayin natin sila papasok. 10 piso, sapat na ang dami nito. Sa ibang pwesto, mahal na, kaunti pa ang ulam. Hindi naman kahanga-hanga ang lasa. Pero hindi rin naman masama. Ang lamang nito, marami at sulit. Shen Zixing. Talagang pinili mo pa ito. Ang pwestong walang may gusto sa buong kantina. Ikaw lang ang nagtuturing dito na kayamanan. Itabi mo muna ang linyang iyan. Ikaw ang pinipili kong i-feature. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapahiya. May nagsabing walang may gusto sa pwestong ito. Bukas ng tanghali. Tignan natin kung may darating. Ilagay agad sa simula ang linyang ito. Nakita yun ni Kiyu. Hindi ba siya sasabog sa harapan mismo? Huwag mo siyang pangalanan. Isang linya lang ang maaalala ng mga manonood. May nagsabing walang may gusto sa pwestong ito. Ito ang gamitin nating pamagat. Kinukutya ang sulok ng kantina na walang may gusto. Sulit ba talaga ang 10 piso? Diretsahan. May pag-asa pa pala ang sirang pwestong ito. Tumataas ang completion rate. Ang bibig ni Kiyu. Libreng material. Ang lakas tumira. Ang lakas tumira.
Hintayin natin ang bukas ng tanghali. Ang lakas tumira. Isa-isa kayong pumila, mga kaklase. Huwag magsiksikan, sagot namin ang kanin. Talagang pumila sila ngayon. Subantang, nakita mo ba? Xiao Shen, ito ba yung video mo kahapon, nag-viral? Hindi iyon basta nag-viral. Pinakita lang nito sa lahat. Hindi ko rin kabisado ang market. Ituring mo na lang na promotion fee ang 3,000. Huwag mong maliitin. Tito Chen, kapag lumitaw ang sobre na may 3,000. Nahihiya na ang laman ng wallet ko. Tito Chen, pwedeng tanggapin ang pera. Pero linawin muna natin. Sa susunod, kahit ano ang i-feature natin. Hindi namin ginagarantiya na magva-viral ang bawat video. At hindi rin kami basta-basta nagbubuhat. Sige, kayo na ang bahala. Mga video tungkol sa murang pagkain sa kantina. Talagang bida na ang tingin mo sa sarili mo. Tapos ka na ba? Gamitin ang murang pagkain para magdala ng traffic. Hindi ba paghahanap lang iyon ng libre? Bukas, gagawa rin ako ng isang video. Maghanap ako ng sikat na influencer sa labas ng campus. Kaunti lang ang views mo. Mabilis kang matatakpan. Huwag puro salita at filter lang. Pipili ang lahat gamit ang kanilang mga paa. Maganda ba? Tingnan natin. Kung aling pwesto ang pipilahan nila, malalaman natin. Hindi siya pumunta para makipagtalo. Pumunta siya para agawin ang traffic. Hayaan mo siyang umagaw para mas luminaw ang paghahambing. Mas malakas ang sampal sa mukha. 3,000 agad ang unang deal. Tinatawag na kitang Ginoong Shen ngayon. Bibigyan mo ba ako ng work card? Pampagulo lang ang video na yan. Para mapapayag ang mga merchant na mag-repost. Doon lang ito magiging totoong malakas. Nakuha na ang mga keyword. Mura pero totoo. Pinakamaraming lumabas. Na-block na ng ulo mo ang screen. Kaya ikot lang natin sa dalawang salitang ito. Ang food account ay panghakot lang ng tao. Sa dulo kailangan pa rin may maiwan tayong mga tao. Paano natin sila mapipigilan? Bigyan na lang natin sila ng meal card. Gamitin natin yan. Gumawa ng account matrix. Account matrix ano naman yon? Isang hit lang hindi pa sapat. Gusto kong buuin ang traffic ng buong campus. At isa lang ito sa isang web. Tingnan mo. Ang food account ang panghakot ng tao. Ang whiteboard ang iwan. Ang lost item notice ang magbubura ng tiwala. Unahin nating guluhin ang campus na ito. Ano bang ibig mong sabihin, Shen Zixing? Isalin mo sa lengguwaheng tao nga. Kumakain ka na nga, nag-ipon ka pa ng engagement at nag-iwan ka pa ng tao. Ang lost item notice ang nagbubura ng tiwala ng tao. Naniniwala sila sa atin. Kaya hindi tayo pupulaan dahil sa ads. 3 account ang magtutulungan magdala ng traffic. At data ang hindi maapektuhan. Hindi ka parang butas ang utak mo. Campus Idol. Hindi ba tayo magpo-post sa kantin? Ang kantin ay unang hakbang lang. Sa school may kumakanta. May sumasayaw, may gumagawa ng crafts. Kulang lahat sa pagkakataong mapansin. Kaya hindi ka. Gusto mong gumawa ng account. Ang gusto mo ay maglabas ng content ng maramihan. Ako ang pipili ng topic at ritmo. Si Cheng Yi ang lalabas para kumausap. Siksura ng bahala sa data template. Sige, mag-iwan muna tayo ng bakas. Ako ang lalabas para kumausap. Ang kapal ng mukha mo, halos mahiya ka na. Pero kaya mo pang bumalik at solusyonan ito. Ang trabahong ito ang pinakaangkop sa'yo. Ang planong ito. Huwag muna itong ipagsabi sa labas. Hintayin nating maging unang isa kami. Saka natin ilabas at ipaliwanag. Saan ako magsisimula? Bukas, puntahan mo ang milk tea shop. At ang maliit na tindahan ng printing sa tabi nito para kausapin. Huwag munang magbigay ng presyo. Tanungin mo kung ano ang pinakagusto nilang solusyonan. Sige, ako na ang susubok. Noong una kong buhay. Sa financial news ko lang siya nakita. Noon siya ang pinakabatang. Brand Operations Manager. Tama ang panlasa. Marunong gumalaw. Mga proyektong walang naglalakas loob hawakan. Lahat ay nailigtas niya. Masyadong matindi ang pagkakabit ng Pamilya Lin at Pamilya Qi. Ang bulok na proyekto ni Qiyu ang bumigat sa kanya. Ang pangalan ni Lin Qinghe ay nawala rin sa mga headline ng financial news. Kaklase ni Lin Qinghe. Bahagi ka sa External Affairs ng Student Council. Ikaw ang may hawak niyan. Ikaw ang kumausap sa External Affairs. Gusto kong gumawa ng campus account. Sa susunod, kukuha tayo ng mga merchant. Unahin muna nating linawin. Para hindi tayo matapakan sa dulo. Nahanap mo na ang tamang tao. Pero hindi ako naniniwala sa salita lang. Ipakita mo ang resulta. CJ. Mas praktikal ito kaysa sa pagpapakilala ng sarili. Kailan ba siya? Nakilala si Lin Qinghe. Kakatanong lang sa daan. May lumapit na agad. Tanong lang ng presyo. Bago pa man makasingil. May magbibigay na ng pera sa pinto mo, hindi ka pa nagmamadali. Hindi naman nagmamadali ang pera. Hindi pwedeng lumiko sa maling daan. Shen Zixing. 3 beses ko na siyang inaya, ni minsan hindi siya tumigil.
Sa ano ba nakabatay si Shen Zixing? Parang hindi siya kagaya ni Kije na basta pumapasok lang ng walang pakialam. Mukhang talagang may pinupuntahan. Hindi ba si Shen Zixing? Gusto niyang gumawa ng campus account. Kung ganoon, ipakita ko sa kanya. Ano ba ang ibig sabihin ng resources? Ang kuha niya parang patalastas. Puro mababa ang play at mababa rin ang shares. Mababa rin ang saves. Ang laki ng gastos pero wala namang silbi. Hindi pa nga bumabangon ang data, bagsak na agad. Hindi ibig sabihin na hindi marunong ang mga estudyante sa high-end. Ayaw lang nila sa peke at na trip na yan. Gagamitin mo pa ang kahirapan mo para magmukhang totoo. Ang kuha mo ay panglinyok. Ang kuha ko ay kung ano ang gustong paniwalaan ng mga estudyante. Burahin ba ang mga litaw na puna na ito? Ang comment section ay parang live na bugahan ng criticism. Huwag burahin. Sa susunod, hayaan niyong si Uncle Chen ang mag-ayos mismo. Tingnan natin. Talagang may mga ayaw sa bland na lasa. May nananadya para subukan kung okay. Ikaw na mismo ang mag-ayos. Mas useful pa kaysa sa 10 beses na pagpurihin namin. Gawing mas mild. Sige, ayusin ko. Subukan niyo ulit. Ayan, pwede na. May dating ang isa na ito. Nasa kaldero na ang pabango ng lasa. Amoy pa lang parang sasabog na. Ang title ay isang litanya ng reklamo laban sa boss na biglang nagbago ng sabaw. May resulta ang banggaan at may resulta rin ang feedback. 3 pirasong pang short video, kumpleto na ang pwesto. Pasok ba ito bilang pag-iwas sa hiya? Hindi nakakahiyang tao. Handang magbago. Mas matapang pa kaysa sa peke. Talaga bang inilagay mo pa ang reklamo? Sa loob. Hindi natatakot na magkaaberya. Ang unang linya ay para makita agad ng mga tao. Ang ikalawang linya ay para paniwalain ang mga tao. Hindi sapat ang ingay lang. Dapat may kurot. Noon, nagpa-campus promotion din ang pamilya ko. Mabilis maubos ang pera. Mabilis din ang balik ng puhunan. Hindi maliit ang trapiko. Masyadong matapang ang amoy ng AIDS. Tumakas ang mga estudyante. Tama ang hula mo. Hindi naman hula. Gusto ng mga estudyante ang maingay na usapan. Pero hindi sila maghapon na magpapauto sa ads at magbabayad ng tuition para doon. Nagsisimula nang magtanong ang mga nasa comment section kung saan ang location. Tumataas din ang saves. Huwag nang habulin ang hype. Tingnan kung kaya. Balik kayo para kumain sa pangalawang beses. Doon lang bumibilang. Maliit lang ang tindahan sa milk tea shop. Kahit sa print shop, tinatanong nila. Pag narinig ang ad fee, sama-samang hindi maganda ang signal. Normal lang. Unang linya, umangat na. Hindi ibig sabihin nun na lahat akyat. Natatakot silang masayang ang pera sa tubig na bulalang. Pinakamabilis tumaas ang account ng food page. May nagsimula ng mag-post sa confession wall. Pati ang lost and found, may mga nagpo-post na rin ng kung ano-ano. May mga gumagamit din ng lost and found para maghanap ng gamit. At may mga tumutulong mag-share. Doon lang may isip ng lahat na may silbi ang account na ito. May silbi na ang account. Kapag may naipost doon, may nakakakita rin sa huli. Ayan, mas mukhang totoong salita na. Pinupuri ka ba niya o nilalait? Pareho na siguro. Sino ang kumanta? Pag narinig mo ang boses niya, 3 kumpanya na ang mariin kong tinanggihan. Pero biglang lumambot ang puso ko. Ano ang pangalan niya? Tangzai, taga Music Club. Hindi siya madalas umaagaw ng eksena. Gusto mo siyang kunan? Hindi dahil hindi siya umaagaw ng eksena, wala na siyang kuha. May dating ang boses niya. Hindi siya dapat nakatayo lang sa sulok. Gusto mo siyang isama sa Singho Campus Plan. Pwede siyang kunan. Pero huwag kang magdesisyon ng patago. Kailangan ang pagsang-ayon niya. Kailangan din pumayag ang club. Grabe, ang dami namang abala. Kung ayaw mo ng abala, huwag kang kumuha ng ibang tao. Mukha at boses niya. Ikaw na ang bahala sa kanya. Para hindi ka na habulin at singilin ng mga tao sa huli. Hindi naman sa walang nakakakita sa kanya. Wala lang talagang marunong kumuha ng magandang video. Kung ganoon, dapat talagang may galing ka. Chenyi. Bukas, hanapin mo ang presidente ng music club. Ayusin mo muna ang permiso ng club. Nakuha ko. Suran, bumalik ka at tingnan mo. Ang data ng maikling music video. Tingnan mo kung anong estilo ang pinakamadaling mag-viral. Sinusuri ko na. Babalik ako sa club para ipasa ang form. Ako na ang makikipag-usap kay Tangzai para sayo. Salamat. Itong si Tangzai. Sigurado ka bang sisikat siya? Nasa algorithm kung sisikat siya o hindi.
Pero nagtitiwala ako sa sarili kong pandinig. Gusto rin niyang maging sikat sa campus. Pwede bang magsabi ka ng isang buong pangungusap sa harap ng kamera? Ngayon, kahit ano na lang kinukuha ni Shen Zixing. Ang pagiging simple, kakaiba rin naman. Kunan mo ang gusto mong kunan, basta huwag mong pakialaman ang mga tao ko. Napirmahan na ba ang contract ng tao mo? Kung wala pang pirma, wala kang karapatang manghiya. Ngayon, pati ganitong bagay pinapakialaman mo na. Kung maayos kang makipag-usap, wala akong interes na makialam. Pero sa harap ko mismo, binubuli mo ang iba. Hindi ko pwedeng magkunwaring wala akong nakita. CJ, ngayong pinoprotektahan mo siya. Ipapakita ko sa sarili mong mga mata. Kung paano siya mapapahiya. Baka pwedeng tigilan na natin. Ayokong dagdagan ang problema ninyo. Gusto lang nilang iparamdam sa'yo na hindi ka karapat-dapat. Huwag kang magpapauto sa kanila. Pero natatakot akong kapag nakunan ka na. Bago tayo magsimula, may kailangan muna tayong linawin. Ano yon? Magbi-video lang pero kailangan pang idetalye sa akin ang lahat. Sa maliliit na collaboration, puro salita ang pinakamadali. At ang puro salita ang pinakamadaling mauwi sa gulo. Dati sinasabi nilang, mabuti nang payagan nila akong lumabas sa kamera. Sa akin, ang paglabas sa kamera ay hindi pabor kundi collaboration. Pangalan ng account. Hindi pwede, masyado siyang pasaway. Sayang na naman ang kuhang ito. Nangungulit na ang production team. May 10 minuto pa. Kapag pinatagal pa natin, mapapahiya na talaga ako sa entablado. Ikaw na ang magpresyo para sa akin. Ito lang. Maganda ang content pero hindi pwedeng puro equipment ang asahan. Kapag sumikat siya, ibibigay ko sa iyo ang account ko. Huwag kang matakot kapag hindi umubra ngayon. Ikaw na mismo ang kumanta. Tingnan mo. Hindi maganda ang kondisyon ko. Tangzai, tingnan mo ako. Hindi mo kailangang umarte. Kung ganoon, anong emosyon ang gagamitin ko sa pagkanta? Kumanta ka lang ng mag-isa. Kapag nag-ensayo ka ng kanta sa dorm, isara mo ang pinto. Tahimik ang buong mundo. Ikaw lang ang naroon. Kapag dumating ang mga pagsubok, itaas mo ang kaliwang kamay mo. Magagamit ba ito sa pagkakataong ito? Ayos na. Nangingilabot ako sa ganda. Ano ang silbi ng malinis na boses? Kung walang manonood ng ganitong content, post mo na. Hayaan nating ang resulta ang magsalita. Sa simula, huwag nang magpakilala. Kanta agad. Alam ba ng audience kung sino siya? Huwag nang dagdagan. Sa unang segundo pa lang, pasalitain na siya. Bawasan ng kaunti ang ingay sa background. Sobrang linis, parang naka-playback. Baka pagalitan ako sa comments. Possible. Kapag nakita ito ng mga tao, siguradong may mamimintas. Pero ang mga totoong may gusto ay mananatili. May nagsabing masyadong simple ang boses. At masyadong payak ang visuals. Ganoon ba kamahal ang keyboard? Kailangan mo talagang tumipa ng 2 beses. Alam ko na. Huwag muna tayong magmadali. Hintayin muna natin ang resulta. Nag-viral na. May nag-share na ng comments. Ang ganda ng pagkapanalo mo rito. Hindi ito sugal. Hindi kakayahan ang kulang sa kanya. Kundi tamang framing. Hindi ba siya yung babae mula sa music club? Malinis siyang kumanta. Nag-viral na ako. Parang eksena sa youth drama. Number 1 na sa campus popularity chart. May mga brand na rin na nagme-message ng pribado. Nagtatanong kung pwedeng makipag-collaborate. May totoong naghahanap sa akin. Number 1 lang naman sa popularity chart. Huwag mong isipin na pasok ka na agad sa mainstream. Sino nga ang nagsabing sumikat na siya kahapon? Account lang ang ibibigay. May saysay pa ba yun ngayon? Ayoko ng account mo. Tandaan mo ito. Huwag mo nang gawing biro ang mga tao ko. Unang brand partnership natin. Mga kapatid. Kailangan ko na bang mag-ensayo? Ngiting pang negosyo. Suran. Mukha ba akong kikita ng 1 milyon kada taon? Hindi. Umupo muna kayo. Authorization. Revenue share at secondary editing. Dapat malinaw na nakasulat ang lahat ng ito. Pwede bang huwag niyong basta baguhin ang kanta ko? Isulat natin yan sa contract. Pwedeng gamitin ng brand ang video. Pero hindi pwedeng baguhin ang boses mo. Lao Shen, bakit parang hindi ka man lang excited? Pera ito, ano? Hindi ito simpleng paghahanap ng supli sa kantina. Ang pagpasok ng pera ay unang hakbang pa lang. May nagtatanong tungkol sa atin. Ang Xinghu Campus Plan. Sino? Napakadetalyado ng mga tanong ng taga-entrepreneurship club. Mukhang hindi na makaupo si Kiyu sa pwesto niya. Kaklaseng Shen Zixing. Ibahagi ninyo mamayang gabi. Tungkol lang sa inyo. Tungkol sa Xinghu Campus Plan. Sobrang sikat nito kamakailan. Maaari kong talakayin ang framework.
Pero hindi ang listahang hindi pa inilalabas. Grabe ka naman kung mag-ingat. Takot kang matuto ako. O takot kang malampasan ko ang ginawa mo. Narinig ko lang ng isang beses, matututunan ko na agad at maaangkin ko na. Ang tawag doon ay assignment. Hindi proyekto. Hindi kami gumagawa ng isang viral hit. Ang ginagawa namin ay maghanap sa campus ng mga taong may tunay ng halaga at gamitin ang content para mapansin sila. Ang mga proyekto ng estudyante ay maaaring pagkakitaan sa pamamagitan ng licensing at monetization. Hindi ordinaryo ang batang ito. Hindi mga account ang tinutukoy niya, kundi mga campus channel. Shen Zixing. Bukas, ang bagay na ito ay hindi na magiging Shen. Bukas, kausapin siya ng sarilinan. Tingnan natin. Ang ibig sabihin ni Kiyu ay, ilagay ang proyekto sa pangalan ng Entrepreneurship Club. At sila ang magkakasa ng lahat ng resources. Ano ang ibig sabihin ng ilagay ito sa pangalan ng Entrepreneurship Club? Mga video na kami ang gumawa. Mga data na pinaghirapan naming buuin. Bakit kayo ang aangkin ng bunga ng pinaghirapan namin? Huwag mong palabasing napakasama pakinggan. Kung wala ang school platform. Hanggang saan aabot ang ilang account nyo? Hindi ibinigay sa inyo ang school platform para agawin ang mga proyekto. Kingi, kailangan mo ba talagang sa harap ng lahat? Sirain ang pagkakataon kong magsalita. Dati, hindi ka naman kumakampi sa iba. At least, dati hindi mo ginagawa yon. Ang mga bagay na ninakaw ninyo ay inilalagay ninyo ngayon sa ibabaw ng mesa. Hindi pagsasamahin ang proyekto at hindi ibibigay ang mga account. Hindi rin mga tauhan namin. Ang props ng Entrepreneurship Club. Kaklasing Shen Zixing. Baka pwede pa nating pag-usapan. Mapag-uusapan ng partnership. Pero walang acquisition. Nasa pinto na si MEA. Gyu, walang acquisition. Nasa pinto na si MEA. Gyu, ang saya naman dito. Mukhang sakto ang dating ko. 500,000. Bibilhin ko ang lahat ng account na hawak mo. Pati ang karapatan sa susunod na contract ni Tang Zai. Malaking halaga na yan para sa isang estudyante. 500,000. Kawawa naman ang bulsa ko. Kakabangon ko pa lang. Enner, Gyu, gusto mong bilhin ang buong negosyo. Pati ang palayok at kalan. Shen Zixing. Huwag ka nang magkunwari. Hindi ba gusto mong kumita? 500,000 na ang nakalatag dito. Reklamador ka pa rin. 500,000. Pwede mong bilhin ang mga account ko ngayon. Pero gusto mong bilhin ang kinabukasan ko. Hindi ka karapat-dapat. Kinhe, narinig mo yon. Nagwala siya ng ganito. Ang ganyang tao, hanga ka rin naman. At least, kaya niyang tumanggi ng harapan. Hindi tulad ng iba. Napalihim lang mga has. Tigil na rito. Len King. Dahil sa kanya. Maski mukha natin. Hindi mo na inalala. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Kung sino ang gusto mo, problema mo na yon. Huwag mong idudungis ang kamay mo. Sa pinili ko. Kung hindi naman ibebenta. Pwede ba akong sumali sa puhunan? Tingnan natin. Kung hindi naman ibebenta. Puhunan ang usapan. Kapos kayo sa pera. Kulang kami sa magandang proyekto. Pwede namang pag-usapan ang investment. Pero hindi ngayon. Hindi pa nailulunsad ang proyekto. At hindi pa tama ang pag-uusap tungkol sa presyo. Lugi ako. Hindi rin malinaw sa inyo. Hindi rin magtatagal ang init ng dugo ng mga bata. Bibilhin ko ang contract ng student team. Ang contract na yon. Walang kapital, walang resources. Sa huli, ibebenta rin yon. Tingnan na lang natin kung sino ang unang magsasalita. Old Shen. 50,000 ha. Kung sasabihin kong hindi ako natutukso, niloloko kita. At pati ang mahirap kong kaluluwa, niloloko mo rin. Tingnan mo muna ito. Huwag ka lang nakatingin sa halagang pumasok. Ang account ay entrance lang. Ang tunay na may value ay ang school campus. Ang consumer traffic. At dahil naniniwala sa atin ang mga estudyante. Kaya ang 50,000 ay hindi pa ang dulo. Pati ang down payment wala pa yon. School Entrepreneurship Contest. Ngayong gabi ang deadline ng registration. Sasali tayo. Hindi ba sinabi ni Guminyuan na kami ay walang resources at walang kapital? Idi umakyat tayo sa stage. At hayaan ang panel at mga investor na sabay na tumingin. Nahanap ko na. Dito ang registration page. Kung gayon, ang pangalan ng proyekto natin ay Campus de Renyong Plan. Mukhang pang pro. Hindi ko masyadong feel. Gawin na lang natin ganito. Isulat muna ang pangalan. At sa likod na laban na lang ang usapang score. May gumamit na ba ng pangalang ito? Sino? Huwag mong sabihin sa akin na yung lalaking nagbebenta ng milk tea ang spokesperson. Ang bilis naman niya. Palit ng pangalan. Tawagin nating Singho Campus Plan. Ang campus incubation lang ay unang hakbang. Ang gagawin natin ay buong campus traffic pool. Kapag mas maaga, mas madaling agawin ang pangalan. Kung hindi agawin, masusunog na ang laban. Tingnan mo.
Ang direksyong ito, Startup Club. Matagal nang napag-uusapan. Napalitan na ni Shen Zixing ang pangalan. Pero ang totoo, ginamit pa rin niya ang resources ng Startup Club. Baka masyado akong magsabi ng diretsyo. Diretsuhin mo, ayos lang. Pero huwag kang magpakitang asong tumahol lang ng walang laman. Hindi na kailangan pang gawing ganito ka-dramatic. Ang mga ito kay Shen Zixing ay sobrang bilis ng dating. Ang bilis mo, parang nagnanakaw ka. Sinasabi mong ginamit niya ang mga resource ng Entrepreneurship Club. Ilabas mo ang ebidensya. Mga engineering file. Oras ng pagpaparehistro ng account. Kumpirmasyon ni Tito Chen sa order. Authorization letter ni Tang Zai. Nandito lahat. Nakalista rito ang lahat ng oras. Bago nagsumite si Kiyu, sinasabi ninyong nangopya kami. Unahin nating ilabas ang sayo. Ilabas mo ang original na file. May file na, pero ano naman? Ang pinatutunayan lang ng mga ito ay na ginawa rin niyo ito. Hindi ibig sabihin ito na hindi niyo ginamit ang mga resource ng Entrepreneurship Club. Kung ganoon, ituloy natin ang pagpapakitang ito sa lugar ng preliminary selection. Isang pangalan lang ang inagaw ninyo. Ang pinapatakbo namin ay isang kumpletong sistema. Talagang hindi ka kinakabahan. Kinakabahan ka na. Sakto lang, nahulog ka sa patibong niya. Tara. Bumalik tayo at maghanda para sa preliminary selection. Nabackup na ang data. Old Shen. Nailabas na ang mga grupo para sa preliminary selection. Ayos. Kung ikukumpara sa aktual na presentasyon ng ibang kalahok sa preliminary selection, halos walang dokumento ang ipinakita nila sa lugar. Walang makakapagtakip sa'yo. Kung ganoon, magkita tayo roon. Tara na. Sa preliminary selection lumalabas ang tunay na galing. Tingnan mo. Ang campus traffic ay hindi basta pagkuha ng ilang video. Hindi ganoon kasimple ang paggawa ng video. Kailangan ng resource, network, kapital, at suporta. Walang pwedeng mawala kahit isa. Mukhang may pinagmamalaki talaga si Kiyu. Sa panig ni Shen Zixing, wala man lang silang presentation board, di ba? Kaya ang kailangan natin gawin ay hindi isang ordinaryong campus account, kundi isang campus platform na pagmamay-ari ng Entrepreneurship Club. Isang content resource library. Kung ganoon, paano mo ihaharap ang proyekto? Sa negosyo, tingnan ang backend. Lahat ng ito ay real-time backend data. Pwede itong buksan. May retrace at ma-audit ang lahat. Mas gusto ba ninyong makakita ng kwento? O ng totoong mga order? Kung ganoon, tingnan natin ang mga order. Sabihin mo ang plano mo sa susunod na hakbang. Una, palawakin ang influencer network sa 10 grupo. Ikalawa, makipag-ugnayan sa mga lokal na brand para sa mga joint campaign. Ikatlo, sakupin ang buong campus gamit ang distribution model. Para sa authorization ng mga influencer. Paano ninyo iwasan ang legal risks? Bawat influencer ay may nakasulat na authorization. May karapatang gamitin ang kanilang larawan at video. Malinaw din ang hasyan sa kita. Malinaw ang lahat ng termination clause. Ang ipinakita sa malaking screen kanina. Ang standard template. Maganda. Mula nang magsimula ang trial operation. Narito ang lahat ng record ng order. May timestamp ang bawat transaksyon. May pirma ang bawat authorization. Tingnan mo. Makikita sa backend data na may mga user nang nakumpleto ang conversion sa pagbili. At may mga bagong user na kusang nagtanong ng presyo. Ang pinagmulan ng data na ito ay maaasahan ba? Guro, mga hurado. Ang dapat nating mas pagtuunan ng pansin ay ang business prospects ng modelong ito. Walang naunang data na pwedeng sandalan. Ang hinaharap ng negosyo. Saan ba nagsimula ang usapin ng prospects? Kaklase na si Kiyu. Ng team ninyo. Oras ng pagsusumite ng proposal. Huli kaysa sa team ni Shen Zixing. At halos magkapareho ang core directory. Pakipaliwanag nga. Magkapareho ang direksyon ng content sa campus. Normal lang naman yan. Hindi yan sapat na patunay kung ano man. Ang filing ni Tang Zi ay mula kay Shen Zixing. Na mas maagang nagsumite ang team. May record din sa music club. Pwede namang hindi sumang-ayon. Pero hindi pwedeng angkinin mo ang gamit ng iba at ipas mo na sarili mo. Pwedeng ayusin ang screenshot. Hindi ako sasabay sa drama mo sa likod. Pakipaliwanag dito mismo ang pinanggalingan ng data. At ng pinanggalingan ng proposal. Ginamit ni Shen Zixing ang mga resource ng Entrepreneurship Society. Ang merchant niya ay resource din ng school. Hindi. Ito ang record ng kontrata ni Tang Zai. Ito ang campus group chat. Screenshot ng natural na pagkalat. At promotion sa tindahan ni Chen Shu. Bilang ng customer bago at pagkatapos. At paghahambing ng kita. Kaklase na si Kiyu. May dagdag ka pa ba? Swerte lang nila. Iwan muna ang mga file.
Pwede na kayong bumalik at maghintay ng notice. Salamat sa lahat ng hurado. Chen Shu. Ngayon ang round na ito. Ikaw na nga ang aming paniguradong panalo. Sinasabi ko lang ang totoo. May mga estudyanteng naghihintay pa sa labas. Aalis na muna ako. Congratulations. Ang saya. Kaya ko nang pigilan ito hanggang graduation. Huwag kang masyadong mauna sa saya. Ang talagang may gusto sa atin. Hindi pa umaatake. Eiji. Hanapin mo ang tao sa workroom niyo. Kalugin muna ang linya ni Tangzai. Huwag gamitin ang account ko. Yung group sa labas. Sabihin mong iniipit ni Shen Zixing ang mga estudyante. Na ang murang paglagda sa kontrata ay dahil sa pagbebenta at masamang paglikha ng ingay. Unahin mong guluhin ang comment section. Tandaan mo. Huwag gamitin ang account ko. Yung group sa labas. Para hindi nila mahanap ang pinagmulan. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ito ang unang beses na nangyari yan. Makinig ka, ang pakay nila ay ang backend. Hindi ganyan magsalita ang isang estudyante. Kung sino man ang nagsabi niyan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay totoo ang data. Mag-iwan ka ng isang shot. Kung may pagkakataon pa, pwede tayong mag-usap ulit. Tanding Shen. Sino ba yan? Isang taong tiyak na dapat. Sumalo ng deal. Tingnan mo. Sinasabi nilang nakasalig ako sa inyo para mangopya. Maglalabas na lang ako ng video ngayon at backfire ko sa kanila. Huwag. Pag nag-live ka agad, parang ikaw pa ang nagbibigay. Sa kanila ng dagdag na hype. Ang sama na ng sinabi nila sa'yo pero hindi ka pa rin gagalaw. Kumanta ka lang gaya ng dati. Mga totoong bagay. Sa aktual na lugar, hindi sila madaling lokohin. Kapag mas minamadali mong magpaliwanag, mas lalo kang nagmumukhang may tinatago. Tapusin mo muna ang dapat tapusin. Ako ang kakanta. Sa pagkakataong ito. Tama na. Walang dagdag na sub sa love scenes dito. Diretsong live audio na lang. May nagsisimula ng magsalita para kay Tangzai. Huwag kang magmadali. Hintayin nating natural na tumaas ang mga review. Mukhang may gusto talaga. Sa pagkanta ko, kinumpirma na ng brand side si Tangzai. Kumpleto na ang authorization. Na-transfer na ang 100,000 na paunang bayad. Unang campus promo. Unlock ang clear singing track ni Tangzai. Nasa account na talaga ang 100,000. Ngayon, kapag tumitingin ako ng email, parang tumitingin ako sa Diyos ng kayamanan. Huwag munang batiin ang kabilang panig. Isulat mo ng malinaw. Unang campus promo ni Tangzai. Susunod, tingnan ang data at dagdagan. Kaya hindi pwedeng basta gastusin ang perang ito. Sa ilalim ng pangalang iyon, isa itong taktika ng kanta ko, gusto kong gawing bawat kanta ay parang isang opening move. Sa ilalim ng pangalan, isang taktika ito. Sa ilalim ng pangalang iyon, isa itong taktika ng kanta ko, gusto kong gawing bawat kanta ay parang isang opening move. Alas 10 ng umaga sa rooftop ng lumang teaching building. Sa pinakaangkop na oras kung kailan pinakamaganda ang natural na liwanag. Mula sa bina-blacklist hanggang sa nakapirma ng order. Ang pagka-wrap na ito ay ang ganda ng dating. Nag-email ako sa brand side. Kinumpirma ang schedule. Tangzai. Simula pa lang ang unang deal. Sa bawat susunod na hakbang, kailangan steady. Awitin ko ng maayos ang bawat performance. Tingnan mo. 100,000, hindi ba dapat? Masarap na kainin muna. Hindi naman ganoon kataas ang hinihingi ko. Sa ikalawang palapag ng cafeteria, pwedeng magdagdag ng chicken leg. Huwag munang magdiwang. Ngayon, ang permissions ng account. Nasa computer na ni Shen Zixing. Masyado ring magaspang ang kontrata. Kakapunta lang ng pera sa kamay mo, ganyan na agad. Siksuran talaga. Gusto ko na siyang i-pop up ng reminder. Epektibo ang reminder. Tama ang sinabi ni Xuran. Ang unang batch ng pera ang pinaka. Madaling magpahulas ng mukha ng tao. Hindi pa umiinit ang perang ito. Lumabas na agad. Ngayon na, hatiin na natin ng malinaw. Para hindi na mahula sa bandang huli. CJ. Parehong tama ang sinabi ni na Teacher Shen at Teacher Xu. Kung ganoon, simulan na natin. Mula ngayon. Template ng contract. Full online analysis ng backend. Lahat ng copyright traces ay gagawin ulit. Ang daming abala. Pakiramdam ko, hindi na ito entrepreneurship. Parang paggawa lang ng schoolwork. Pagkatapos ng isang abala. Hindi pwedeng puro isang life lang ang puhunan. Sino ang pwedeng tumingin, sino ang pwedeng magbago, sino ang pwedeng pumirma. Dapat malinaw lahat. Sige, ako ang kokopya kapag nag-class sina Teacher Shen at Teacher Xu. Kailangan ding a-level ang account manager. Sino ang pwedeng mag-post, sino ang pwedeng mag-delete. Sino ang pwedeng mag-export ng contract. Ngayong gabi, dapat matapos lahat. Kumpleto na ang update ng contract template. Kumpleto na rin ang paggamit ng brand authorization. At image rights. Lahat ng tatlong agreement may trace pa rin. Sa version na ito. Mula ngayon, ito na ang atungalang natin. Kapag may baseline na, ikaw na mismo ang limit. Ang patakaran ang baseline. Nadagdag na rin ang logs ng traces.
Sino ang nagbago ng ano? Kailan ito binago? Kayang matrace lahat. Suran, utak mo talaga. May built-in backup ka ba? Tapos na ang backup. Pwede nang mag-uwian na yung gabi. May patakaran na ang menu. Sige, malaking simula na rin ito. Sa susunod, tuwing pipirma ng bagong contract. Bumalik kayong lahat at tingnan ang papel na ito. Nailipat na ang file sa cloud. Talaan ng mga authorization trace. Sige na, bukas na tayo magsimula. Sundin natin ang patakaran. Tara, bukas, sa second floor ng canteen. Libre ko. Sarili kong pera ang gagamitin ko. Tingnan mo. Hindi ko na talaga kaya. Heto na naman. Gagawa ako ngayon ng title para sa live stream. Ang title, Bibig ang magla-live. Mura ka nga kahit isang beses. Gagawa sila ng 10 clip. Business partner ka, hindi ka content library. Kung ganoon, hayaan natin sila. Apakan nila tayo sa ulo. Sayang ang gwapo kong mukha kung hindi. Ganito na lang kamura. Nakaipon ang mga troll account sa 3 time slot. Marami ring kahinaan si Wenru. Gagawa kaya ako ng paliwanag. Post mo na ngayon. Madali tayong maisama sa gulo. Kunin muna natin ang cellphone. Huwag kang makipagtalo sa comment section ngayon. Habang mas nasasaktan ka. Lalo silang gaganahan na magpatuloy. Kolektahin mo ang totoong records ng mga collaboration. Suran, save mo ang path. Si Tangzi ay magpa-practice gaya ng dati ngayon. Hindi talaga mga estudyante natin. Ang mga taong ito. Mas maayos pa ang pambabatikos nila kaysa sa finals week. Na-check ko na ang lahat ng numerong ito. Content ng AG Studio. Oras ng pagkuha ng order. At tugma rin sa oras ng pagsabog ng mga komento. Suriin pa natin, baka maglabas pa sila ng panibagong wave. Kung mas matindi ang push, mas malakas ang balik sa kanila. Tugma na naman sa isang post. Unahin ang pambabatikos kay Tangzai, saka ilipat ang focus sa video. Sa huli, pare-pareho silang humahantong sa isang expose post. Kumpletong evidence package at ebidensya. Pwede na itong isumite anumang oras. Bukas ng umaga, magsimula tayo sa comment section ni Tangzai. Magsimula sa comment section. Ang comment section ay hindi basta lugar para ibato agad ang ebidensya. Gamitin muna ang mga totoong komento para agawin ang momentum. Hintayin nilang mag-delete ng post bago ilabas ang ebidensya. Habang mas malinis ang pag-delete, mas mukha silang guilty. Ang utak mo talaga. Sayang ka kung hindi ka nagsusulat ng script. Pati sa business talk, puro papuri ang sinasabi mo. Para kang feedback ng client. Tingnan mo. Huwag magpaawa at huwag makipag-away. Isa-isahin nating ilatag ang mga account. Unang bahagi, kasunduan sa pakikipagtulungan. Ikalawang bahagi, mga record ng hasyan sa kita. Ikalawang bahagi, mga record ng hasyan sa kita. Mga record ng hasyan sa kita sa ikalawang bahagi. Ikatlong bahagi, sariling kumpirmasyon ni Tangzai. Bumabaling na ang takbo ng mga komento. May naglalantad ng mga troll account. Ika-4 na bahagi, IG Studio. Order group at trail ng mga troll account. 2,294. Siya mismo ang lumabas para magsalita. Mukhang wala na silang lusot ngayon. Hindi mo talaga nakita, ano? May nakadiskubre na sa timeline. Nagsisimula na silang tumakbo, tapos na. Nakasave na ang screen recording. Ang galing. Ngayon naman, si Kiyo ang makakaranas nito. Parang luxury package ang mga komento. Pagtiisan na lang natin. Mas sincere ang mga taong may gusto sa'yo. Lumabas na ang listahan ng mga finalist. Makakapasok pa rin sa finals si Kiyo. Kung ganoon, sa finals na tayo magkwentahan. Sa finals, siya ngayon. Iniisip pa rin niyang magdagdag ng peking views. May screenshots na rin. Hindi para sa atin ang screenshots. Para iyon sa mga hurado. Ihanda ang evidence package. Ipakita natin sa mismong finals. Evidence package. Idagdag pa ang dating network ng mga bayarang account. Ang evidence package niya, evidence package. Ngayon, kumpleto na ang evidence package. Pwede ba akong umakyat sa stage sa finals? Siyempre. Ikaw ang pinakamagaling naming witness. Tingnan mo. Grabe, parang may mali sa data ni Kiyo. Ang laki ng itinaas nitong gabi. Parang naka-steroid ang account niya. May ilan pang batch ng bagong account na binili. Ayon sa team, may ilan pang batch ng bagong account na binili. Pero pareho ang profile picture at oras ng registration. Mukhang galing lahat sa isang source. Pero pareho ang profile picture at oras ng registration. Hindi sumasabay ang engagement rate. Magiging maganda sa paningin ang eksena. Pero baka hindi ito mapansin ng mga hurado. Baka dapat bumili rin tayo ng kaunti. Kung hindi, sobrang lugi ang itsura natin sa stage. Kung hindi tayo magsusunog ng pera, ituloy na lang natin ang pag-repost ng content ng mga merchant. Paano kung matalo tayo sa stage? Shen Zixing. Hindi na yon ang araw na. Hindi ito basta malulusutan gamit ang simpleng campus video. Ang kapal talaga niya. Huwag mo siyang pansinin. Huwag mo siyang pansinin. Ang huling dalawang team na ang aakyat sa stage. Ilabas muna ang account data ng magkabilang panig. Heto na. Kailangang ipaliwanag ang growth curve na ito ng Lev. Ito ang hinihintay mo. Mga account na mismong binili ni Kiyo. Siyempre, siya mismo ang dapat magpaliwanag. System delay ito. Nag-seat-awaynay pa ang data sa backend. Hindi one-sided ang system delay. Pinapataas nito ang paglago ng followers.
Ipaliwanag niyo ang batch na ito. Saan galing ang mga bagong rehistradong account? Ang mga account na ito ay mga account na inilagay ng aming promotional partners. Hindi ko ito alam bago pa man. Kailangang i-report muna ang mga promotional partners. Wala ang item na ito sa mga dokumentong isinumite mo. Kung ikaw ang bumili, ikaw rin ang dapat makapagpaliwanag. Kaduda-duda ang pinagmulan ng data mo. Ayon sa rules ng paligsahan, ibabawas ang puntos. Ang posibleng pagbawi ng eligibility sa susunod. Pagdedesisyonan niyo ng review committee. Naiintindihan ko. Mas malakas ang bagsak, mas malalim ang tatatak. Talagang hindi mo siya pinagbigyan. Ang respeto, ibinibigay ng iba. Ang kahihiyan, sarili mong gawa. Siya ang pumili nito. Hindi pa tapos ang finals. Tapos na ang palabas niya. Hindi marunong umarte ang data. Kaklaseng key. Kailangan ka ng growth curve na ito. Ipaliwanag mo ito ng live. Paminsan-minsan ay may delay ang platform backend. Normal lang iyon. Ang tigas pa rin ng ulo mo. Pwede nating huwag siyang panoorin. Tignan muna natin ang atin. Wala kaming biniling views. Wala kaming binayarang komento. Bawat sentimong ginastos. May katumbas na content. Tunay na order statistics. Feedback mula sa mga negosyante at estudyante. Hindi lang sa bibig natin. Ang persona na nabuo mula sa pagpuri. Unang gantimpala sa Campus Entrepreneurship Competition sa pagkakataong ito. Shen Zixing Team. Teacher Style Lagi. Premyo, maaring magamit ang kwalifikasyon sa kapital, at ang freight team ay makakasali sa Xinghu Campus Plan. Ang mabuting pamamalakad sa operasyon ay magpapababa ng gastos at magpapabilis ng paglawak sa paglikha at paglago. Talo ka talaga. Medyo mabigat ang premium cup. Pero tatanggapin ko. Hindi naman napako ang pangako. Salamat sa lahat ng hurado. Isa lang naman itong laban sa paaralan. Pero natalo ka. Sa totoo lang, malalim pa rin ang tama ngayon. Gusto ko mang ayusin, hindi ko na maalis. Ayokong magsayang ng oras, Shen Zixing. 1,000,000 bibilhin ko ang kasalukuyan niyong. Mga sikat na proyekto at unang brand. Kapag mataas na ang numero ng guzong, hindi ibig sabihin. Malinis na ang usapan. Kung ganoon, mas mabuti pang lagi kang may panangga. Subukan ko. 1,000,000 para bilhin kami sa isang season. Ang tawag dito, tama ang timpla ng laro ni Guzong. Tingnan mo. Nakuha na ng first prize si Guming Yuan. Umabot sa 1,000,000. Talagang hindi kami nagbebenta, Lao Shen. Hindi namin ibebenta, kami na mismo ang gagawa. Ngayon hindi pa tapos ang disenyo ng aming poster. Ang kumpanya ay tinatawag na Zixing Media Project. O ang Xinghu Campus Plan. Pumasok si Chen Ye sa backend Nixuran para magpatakbo ng business side. Si Tang Zi ang unang opisyal na signed Ye. Ang formal signing hindi ba? Sa hinaharap, kailangan niyong sundin ang arrangements ng kumpanya. Hindi lang basta sundin kundi ayon sa contract at collaboration. May right kang tumanggi. May share ka rin sa kita. Kung makuha mo man. Pero yung reputasyon ni Gu para sa external consultation, ayoko niyan. Gagamitin ko ang brand resources. At papasok bilang shareholder sa school channel. Pero gusto kong magkaroon ng independent rights sa usapan. Lahat ng business at accounting. Transparent ang contract, transparent din ang mga bahagi, responsibilidad at mekanismo ng paglabas. Marami akong kondisyon, hindi ka ba natatakot? Kung magdadala ka ng resources, susundin mo rin ang rules. Hindi ginagawang pampaswerte ang partner. Sakto. Ayoko ring maging backdrop lang ng kung sino man. Kung ganoon, puro puting papel at itim na letra na lang. Ang unang formal na partner. Tapos na ang witness stage. Ngayon lang naging totoong business ang sinabi mo. Inaprubahan ng school ang temporary office, lilipat tayo bukas. Nasa iyo na ang susi. Bukas magsisimula na rin kaming may mga tao sa opisina. Sige, ililipat ko muna ang server. Kung ganoon, ang una kong business order ay at record sa bagong opisina. Tingnan mo. May private message ang estudyante mula sa ibang school. Nagtatanong kung pwede ba kaming pumunta. Ginagawa nila ang account sa school nila. First order mula sa ibang school. Sa totoo lang. Hanggang ngayon, natatakot pa rin kami. Na isang maikling inay lang iyon. Parang bagong bintana ng ulam sa cafeteria. Pagkalipas ng 3 araw, wala nang nagtatanong. Kaya unahin muna nating ayusin ang pera. Sa side ng mga negosyante. Parang maliit na sales booth sa printing shop ni Tito Chen. Sisingilin muna ang trial fee. Kapag okay ang resulta, saka na ang renewal order. Sa brand na ganito, unang bayad muna. Pagkatapos kailangan pang idagdag ang school. Kapag may bagong eksena, saka na lang iba ang usapan. Pakikipagtulungan sa mga creator na may sariling di. Unahin nating ibigay ang bayad sa creator. Ang kumpanya, ang nakasaad lang sa contract ang kukunin. Isulat ng malinaw ang service fee percentage. Ang susunod, ang lingguhang live stream ng music club ang bahala. Makakagawa rin tayo ng standard quotation. Lahat ng bayad sa opisyal na account papasok. Bubuo tayo ng team para sa operasyon at revenue sharing ng creator. Hiwalay na ilista ang contingency fund. Ikaw na ang makikipag-negotiate sa mga merchant sa susunod. Huwag mong sabihin tinulungan lang kitang sumikat.
Magkano ang budget at saan ito ilalaan? Maaari pa ba tayong magdagdag ng investment? Kailangang malinaw muna ang lahat. Makinig ka, nagsisimula na akong mangulila. Sa mga araw na kailangan ko lang magtaas ng kamay. Ito ang tunay na kumpanya. Ang viral hit, pangkatok lang sa pinto. Ang reinvestment ang tunay na nagpapasok ng pera. Kung ganoon din ang magiging takbo ng lahat ng partnership ko. Ikaw ang unang. Linawin mo muna ang buong proseso. Saka tayo makakapasok ng panatag. Sige, lilinawin ko muna. Nakasave na. Dapat ma-update pa ito ng tuloy-tuloy sa hinaharap. Tingnan mo. Nang marinig nilang taga-ibang paaralan kami. Diretso nilang sinabi na wala silang budget. Ang unang merchant, kumaway at sinabing hindi nila kailangan ng promotion. Ang ikalawa, hindi man lang tinanggap ang quotation. Ang ikatlo, ibinalik ang business card. Itala mo ang mga dahilan ng pagtanggi. Pinakamadalas, hindi sila naniniwala sa conversion. Kasunod, hindi sila naniniwala sa iyo. Kung ganoon, ipakita muna natin sa kanila. Ang data ng paaralan natin. Lin, nandito ka rin pala. Dinala ko rito ang team para tingnan ang venue. Si Shen Zixing ang hahawak sa mismong project. Isang kapwa estudyante ang makikipag-usap. Makakapagbigay ba kayo ng garantiya? Mabilis din ang paglago ng amin. Hindi ko maipapangakong lahat ay magiging viral. Pero kung paano kukunan ang content, kung paano kakalkulahin ang data, at kung saan napupunta ang bawat sentimo, pwedeng i-audit. Magsimula muna tayo sa isang low-cost test campaign. Kung hindi maganda ang resulta, hindi na tayo magpapatuloy. Sa unang oras pa lang, mahigit 2,000 na ang nadagdag na followers. Napagkasunduan na nga, ang higpit mo pa rin. Sa unang paaralan, familiarity ang puhunan. Sa ikalawang paaralan, doon pa lang malalaman kung replicable ito. Hindi stable ang replication. Puro bitag ang susunod. Masigla ang club activity sa paaralang ito. Hindi pwedeng basta kopyahin ang style ng cafeteria. Kaya magsimula muna tayo sa mga printing shop. 3 tagline para sa rehearsal ng club. Nasaan ang mga estudyante? Tingnan mo. Handang makipagtulungan ang mga ito. Saige, screen ko ulit. Gumastos tayo ng ganito kalaki. Talo tayo sa isang estudyante. Talo, hindi pa tayo talo. Kung ganoon, pwede na ba nating buksan? Ang ikatlong paaralan. Nakaplano na pati ang mapa. Pwede. Pero kumpirmahin muna natin kung sino ang sasali. Ang expansion, hindi puro sigaw ng slogan. Chengye, ikaw ang kailangang tumakbo para rito. Kailangang makahabol din ang backend. Kapag masyadong maraming account at permissions, magugulo ang lahat. Magugulo ka rin. Sige, ako na ang pupunta roon. Siya ang bahala sa permissions. Ang ikatlong paaralan. Pupunta muna ako para mag-survey. Hindi lang isang video ang kailangan nila. Ikalawang linya ng paaralan. Isa itong buong replicable model. Kayang kopyahin ng isang model ang sistema sa isang paaralan. At kaya rin itong replicate sa ibang lugar. Ang ibig mong sabihin ay, tulungan mo akong makipagkita sa kanila. Sinasabi na may isang account na gustong settle on the spot. Tingnan mo. Suran, huwag mong patayin ang device. Kaya ko pang tumakbo. Naka-standby ka na. 17 minuto na. Mas mabuting magpahinga muna. Ikaw, bantayan mo ako. Huwag mo akong iwan na parang patay ang makina. Lilat, low battery protection. Kulong pa ito rito. Kung susundin mo ang presyong ito at ilalabas mo yan. Kailangan pa ni Chengye na tumakbo ng 2 pang beses sa susunod na linggo. Kailan mo napansin? Noong ikatlong beses mong kinuskos. Ang gilid ng kilay mo. Mukha kang sobrang nipis. Kapag may deal, mas mabuting tingnan mo ng mas maigi. Deal lang naman. Ayusin muna natin ang mga numero. Baka mamaya, kapag hindi ka na busy. Saka ka na magtanong. Tingnan mo rin ako, Niksuran. Bukas kailangan ko pang lumabas para makipag-usap. Huwag mo akong pahiyain sa pagbibilang. Noong huli, muntik mo nang malimutan ang isang numero. Kaya ako ang sumalo. Ako ang bahala sa pagtakbo. Tulungan mo akong isara ito. Pwede akong tumulong, pero kailangan mo munang dumaan dito mismo. Sige, susundin ko ang sabi mo. Bukas, ayon sa usapang ito. Sa hakbang na ito, pwedeng maging maayos ang lahat. Doon lang talaga mapapanindigan ang mga susunod. Tingnan mo. May isa na namang deal na napirmahan. 3 Y-level school routes papunta sa revenue account. Talagang ang umandar na tayo. Maganda ang cash flow. Pero huwag muna tayong maging kampante. Hindi pareho ang oras ng settlement ng mga order na ito. Pwede mo ba akong bigyan ng 3 segundo para maging masaya? Pwede bang 3-2-1 tapos na? Mas smooth ang takbo, mas madaling magkaroon ng sabit. May pumapasok na pera. Pero hindi ibig sabihin na bawat isa ay agad magagamit. May nag-text sa akin. Hindi ito gawa ng isang tao lang. Parang gusto lang nila tayong guluhin. Ako ba ang nagdadala ng bigat sa inyo?
Buti na lang nakuha na ni Tangzai. Baka nakuha na rin ng iba. Hindi dahil nahuli ka. May isang taong nagsimulang mag-isip ng iba. Nag-iba na ang kondisyon ng isang tao. Itigil muna ang update. Desidido akong umatras. Mamaya ko na sasabihin ang dahilan. Ano bang ibig niya? Kakasimula lang nating mag-usap 2 araw pa lang. May tumawag sa kanya kaninang hapon. Hindi ang main account. Kung hindi, galing sa labas. Diretsahan ang approach ng kabila. Nagsimula silang manira sa gilid-gilid. Paano kung nag-send din sila sa iba? Silipin natin ang mga bagong pumasok ngayon lang. Kung may pumasok bang mensahe galing sa labas. Sasabihin ko ng isa-isa ang sitwasyon ng lahat. Unahin ko muna ang paliwanag sa lahat. Kung may gustong umalis, pwede. Pero kailangang malinaw ang pag-turnover ng mga hawak. Sige, linawin natin ang usapan. Hayaan niyong kayo mismo ang tumingin. Hindi pa umabot sa puntong iyan. Ang gusto lang nila ay iparamdam na. Hindi matatag ang panig natin. Ano naman ang magagawa ko? Ipagpatuloy mo ang pag-awit para manatili kang steady. Para hindi na basta-basta matitinag ang iba. Sabi nila pakikipagtrabaho raw. Pero sa totoo lang, gusto nilang kontrolin ang lahat. At hindi rin malinaw ang hati ng usapan. Magla-live ako at tatawagin siya. Ano bang karapatan niyang magsalita ng kung ano-ano? Huwag munang mag-live. Ang unang hakbang ay hindi pakikipagtalo, kundi ang pagpapanatiling kalmado ng sitwasyon. Paano natin ito mapapanatiling kalmado? Maglabas ng post na nagbibigay ng paalala. Ibaba muna ang mga kontrobersyal na video. Iantala muna ang mga order na hindi pa tapos. Hintayin nating makumpirma ng kabilang panig. 20 minuto matapos ma-upload ang video. Sabay-sabay itong nirepost ng ilang tao. Halos pareho ang laman. Ako muna ang magsasagawa ng internal review. Kaya, Chenye, ikaw muna ang magbigay ng update sa labas. Hindi para pakiusapan silang huwag umalis. Kundi para sabihin sa kanila na inaasikaso namin ito ayon sa proseso. Pwede muna nating ihinto ang collaboration para sa isyong ito. Pero hintayin muna nila ang kumpletong resulta mula sa amin. Dito, dito, at dito. Ilang batch ng tao ang sabay-sabay na pumasok. Hindi magiging ganito kapantay ang natural na pagkalat. Sabihin lang natin ang kaya nating sabihin. Huwag muna nating banggitin ang taong iyon. Ayusin muna natin ng maigi ang sarili nating problema. Nalimit na ang account. Ikalawang hakbang, panatilihing kontrolado ang usapan. Huwag munang piliting gamitin ang pangunahing account. I-connecta ang mga personal account sa backup account group. Handang maghintay ang mga nasa labas. Pero kailangan nilang makakita ng processing update bago matapos ang gabi. Bigyan sila ng process timeline. Huwag damdamin ang pairalin. Aktibo na ang mga backup account. Naglabas na rin ng announcement sa group. Para malaman ng lahat na inaasikaso natin ito. Naipasa na. Na-upload na ang lahat ng ilang set ng materyales. Naipost na rin ang paalala. Ibaba muna ang mga kontrobersyal. Iantala muna ang mga hindi pa naayos. May nakahandang backup sa bawat hakbang. Natanggap na ng mga nasa labas. 3 kumpanya ang sumagot. Naghihintay pa ang iba sa susunod na update. Walang umaalis. Tingnan mo. Ate, nasa atin ang lahat ng datos. Maaaring maitugma ang mga ito. Hindi tayo tumatakas. Talagang hindi. May limitasyon ang pangunahing account. Hindi nawala ang backend. Pero hindi pa natin lubusang nauunawaan ang system. Ang tanong ay kung makikita pa rin nila ang content ninyo. Huwag muna nating putulin ang connection. Pinapapunta tayo ni Guminyuan bukas sa hotel para makipag-negotiate. Pinagsama niya ang 2 usapin. Nakaredy na ang lahat ng backup account. Hindi ito mga pansamantalang dummy account. Mga account ito na normal na pinapatakbo para sa events. Tungkol naman sa brand, kukumpirmahin ko ang buong review process. I-record ang data originals, contract copies, at lahat ng hati sa kita. Dalhin lahat sa venue bukas. Sa usapan bukas, dala natin ang mga original data file. At lilinawin natin ang lahat ng harapan. Naagapan ng mga backup account. Magpatuloy tayo sa pagpo-post bukas. Huwag sobrahan ang paliwanag. Huwag tayong magpaawa. Tinutulungan nila tayong magsalita. May nag-post ng mga clip ko noong nasa music club pa ako. May nag-post din ng mga clip matapos akong pumirma. Mga screenshot ng Hessian sa kita. Ito ang mga naiwan ng tiwala. Kayang pigilan ng traffic limit ang account. Pero hindi nito kayang pigilan ang mga tao. Tingnan mo. Nalimit ang account pero naghihintay pa rin ang brand. Nagkakagulo ang mga influencer. Kapag ibinenta natin ngayon, mapapanatili pa natin. Kahit kaunting dignidad. Ikaw, sinasamantala mo ang sunog para manamantala rin. Halatang halata naman, di ba? Ganyan talaga ang negosyo. Hindi aabot ng 1 linggo. Mas lalo lang bababa ang presyo. Nagmamadali kang bumili. Ibig sabihin, sulit pa rin kami sa bayad. Baka nga naawa lang ako sa inyo. Ang gusto ng brand ay data verification. Hindi para ipilit niyong paikuin ang mga ito para lang magmadaling magbenta. Lin Xiaoji, channel ng bahay niyo. Ang dapat pinakanatatakot sa risk. Ikaw ang tumatayong sagot nila. Hindi ka ba natatakot na hilahin mo rin pababa ang sarili mo? Hindi ako ang tumatayong sagot. Data ang tinitingnan ko. Kapag totoo ang data, saka tayo magpatuloy sa usapang partnership. Kapag peke ang data, unang babawin ko. Totoong may limitasyon ang main account sa traffic. Pero tumatakbo pa rin ang backup account.
Pareho ang bot traffic at mga video ng mga pumirmang kumawala. Mukhang may overlap. Mukhang dalawang parehong klase rin. Lakas loob pa nilang ilabas at pag-usapan. Kaya hindi namin sinasabing mali ang ginawa nyo. Sinasabi lang namin na hindi ito binebenta. Kahit ang opisina ninyo, hirap magbayad ng internet. Kaya mas hindi pwedeng ibenta. Ang account verification at ang kontrata ay isang bentahan. Ngayon tapos na. Bukas, hindi na rin sila makakabangon. Pag sobra ang salita, masakit sa tenga. Mas okay nang masaktan kaysa lumuhod ng komportable. Tingnan ko kung ilang araw ka pang makakatigas. Muntik na akong mahuli sa dulo. Di, ihampas na sa mesa. Hindi na ihampas, tama naman. Ang hinihintay niya ay maalis tayo sa kontrol. Kumpirmadong naiwang buo. Alam na ng brand side. Alin na namang play ang ginagamit niya? Naghihintay lang siyang hindi natin kayanin. Di huwag na huwag siyang abot doon. Gets go. Kung kaya, gawin. Kung hindi, huwag magmalaki. Ang hindi kaya, huwag nang ipilit. Malapit nang maubos ang isang ikot ng outsourcing chain. Ang account ng mga pumirmang kumawala ay may mga negative review. At may reklamo rin sa paglimita ng traffic. Pwedeng tumugma ang timeline. Pwede naman ang brand. Maghintay tayo ng resulta ng verification. Pero bukas, kailangan nating ipaliwanag ng buo. Kagagaling lang ng tiyuhin Chen doon. May nagtanong daw sa amin. Kung may nangyari ba? Siya na ang nagpaliwanag para sa atin. Huwag nating hayaang si Tiyuhin Chen ang bumuhat para sa atin. Hiniwalay ko ang 3 uri ng materyales. Pagpasok ulit ng merchant. Otorisasyon ng creator. Landas ng bot traffic. Huwag mong haluan ng emosyon ang ipinapakita sa brand. Unahin nating kontakin ang mga gustong sumunod sa atin. Huwag nating hayaang samantalahin ni Guminyuan ang agwat sa impormasyon. Para maapektuhan ang mga susunod na ayos. Bukas, walang palitan ng argumento. Magpapasa lang tayo ng mga materyales. Mga record ng kita sa dokumento ng kontrata. Mga record ng operasyon ng system. Ayusin ng malinaw ang bawat isa. Matandang Shen. Hindi niya basta-basta mapapalampas iyon. Kaya hindi rin tayo pwedeng puro salita lang. Sa susunod, bantayan ang kontrata. Bantayan ang backend at bantayan ang tao. Sa totoong playback. Sa totoong pagpunta sa tindahan. Maaari naming a-review para sa inyo ang table. Hindi mo na kailangang pumila ng maaga. Tignan muna natin ang buong materyales bago magdesisyon. Handa silang maghintay. Pero kailangan makita ang buong tugon. Kailangang tugma ang brand at ang finances. Kailangang makuha ng print shop ang datos ng store. Kailangang a-repost ng outside school canteen ang linya ng kanta. Kung ganoon, paghiwa-hiwalay na lang. Huwag mong gulo-guluhin sa isang lutuan. Pwede akong lumabas sa frame bilang ebidensya. Gusto mong malinawan pagkatapos kong lumabas sa frame. May magmumura pa rin. Naiintindihan ko na. Noong nakaraan, kayo ang nagprotekta sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi rin ako pwedeng umiwas. May nagpapanggap na gumagalaw. Mag-log in sa business data backend. May sumusubok mag-download sa kabilang panit. Ang business quotation at ang partner contract. Pero wala pang second verification. Gusto nilang nakawin ang floor price natin. Kung ang quotation at ang contract ay nakuha, maaari na nilang bugbugin ang mga merchant at partner. At maaari pa nilang baliktarin tayo. Ang taong nagnakaw ng data. Gusto pa ring sumingit ulit. Sa live stream, sabi nila mauuna ang paliwanag. Hindi away ito, kundi pag-aayos ng accounts. Unahin nating a-review ang brand. Tapos paghiwa-hiwalayin natin ang abnormal na pag-access sa backend. Huwag nating hayaang makasingit sila at makapambalato. Ipasok ko rin ang mga abnormal na login. Kailangang may ebidensya. Kailangan ding may saklaw ang hangganan. Tingnan. Talagang live na ang stream. Paano kung tuloy pa rin silang magdala ng ritmo? Ang gusto lang nila ay hindi namin masabi. Huwag munang emosyonal, ayusin muna ng sunod-sunod. Ako ang bahala sa abnormal na backend at sa ruta ng Water Army. Ako ang bahalang magsabi na ako. Ang mismong contract ko. 20-83. Ngayon hindi away, accounts lang. Nakita na namin ang unang batch ng merge materials. Narating na namin ang unang batch ng merge materials. Nakita na namin ang unang batch ng merge materials. Nakita na namin ang batch ng merge materials. Ihinto, kanselahin, apos. Ihinto, kanselahin, apos. Ito ang record ng abnormal na login. Ang target ay business. Ang quotation at ang partner contract. Nabawi na ng brand side. Kumapit kayo, huwag kayong lumipad-lipad. Ang ugnayan ko sa Zixing Media ay pakikipagtulungan. Hindi pang gigipit. Ang share ko ang may pirma. Nakasulat sa contract ang lahat ng rights to refuse. Dumating na ang brand side. Hindi ba away ito at kanina pa sila napagalitan? Muling susuriin namin ang ad placement.
Hindi kami basta-basta asa sa isang panig na reklamo. Kanselahin ang pakikipagtulungan. Nagbaliktad na. Talagang nagbaliktad na. Hindi pa tapos. Pwede pang bumaliktad ang public opinion. Kailangang mahuli rin ang mga tao sa backend. Ang taong nagnakaw ng data. Hindi pa umaalis sa backend. Tingnan. Linawin muna natin. Hindi pa natin ma-lock ang totoong pangalan ngayon. Pero 3 bagay ang pwede nating a-lock. Ang login device. Ang network path ng pag-download sa labas. Ibig sabihin, hindi pwedeng diretsong sabihin si Guminyuan ang gumawa nito. Ang pwede lang sabihin ay, may mga account na nagmula sa kumpanya ni Guminyuan na pumasok gamit ang network gateway at nagtangkang i-download ang business quotation at ang kontrata ng mga influencer. Huwag tayong magsagawa ng public counterattack sa pagkakataong ito. Sapat na ang mga public livestream. Mula ngayon, dumaan tayo sa formal channels. Unang hakbang, bawiin ang access permissions. Ikalawang hakbang, magsumite ng security appeal sa platform. Ikatlong hakbang, bigyan ng brand ng legal notice. Isama ang risk disclosure. Sa susunod, sino man ang mag-export. Kung ano man ang i-export, ipadala sa tamang tao. Magtatala ng bakas ang system. Kapag may pumasok ulit, kunin agad ang logs. Pwede ba ninyong gawing bahagi ng kontrata? Ang permissions para sa access ng data. Kailangan din nating suriin ang mga susunod na renewal. Magdagdag tayo ng data security clause sa bagong partnership. Kasama ang terms sa authorized use. At kumpirmahin ang addendum sa dating partnership. Hindi namin hinihiling na kumampi kayo sa amin. Ang hinihiling lang namin ay tignan nyo ang resulta ng investigasyon. Itanggi nila yon. Sabihin na lang na outsourced yon. At personal na aksyon ng empleyado. Hindi raw alam ng kumpanya. Pero dumaan sila sa platform. Para sa security appeal. Hindi ito online bangayan. Kung ganoon, hayaan nating ipagpatuloy ng platform ang investigasyon. Ang mga account nila. Habang pinatatagal ang proseso. Mas lalo silang mahihirapan. Hindi pala kailangang patulan ng insulto. Para makabawi rin tayo. Tingnan mo. Ninakaw nila ang data natin. Bakit nila tayo imbestigahan? Dahil risk lang ang tinitingnan ng platform. Hindi kung sino ang unang napagbintangan. Mga copyright record at authorization contract. Video confirmation ni Tangzai. Patunay ng pagmamay-ari ng content. Pahayag ng pakikipagtulungan ng merchant. Kumpleto ang bawat dokumento. Magre-record ako ngayon ng confirmation video. Sa recording, facts lang ang sasabihin. Voluntaryo ang partnership mo at malinaw ang hasya ng kita. Malinaw din ang saklaw ng authorization sa content. Huwag mong palabasing kawawa tayo. Bukas na ang review portal. Isang beses lang pwedeng upload ang mga dokumento. Kapag nagkamali, maghihintay tayo ng 3 araw. Upload mo na. Paano kung hindi pumasa? Kapag hindi pumasa, magdagdag tayo ng dokumento. Nasa atin pa ang account. Nandito pa tayo. Kaya buhay pa rin ang negosyo. May dumating na email. May ipinadalang video ang platform para sa school review. Pumasa na. Kakapadala lang ng mensahe ng brand. Tungkol sa crisis response process. Handa silang ipagpatuloy ang pag-review ng resulta. Kung ganoon, kumpletuhin natin ang mga dokumento. Hindi sapat ang isang pumasa sa review para masabing panalo tayo. Kailangan nating mapaupo ang brand. At ipagpatuloy ang negosasyon bago ito matawag na panalo. Kanina, pati delivery food ay hindi ko kayang order. Baka matapos kong mag-order, mawala na ang account. Huwag kang magpakampante. Ang pagkapasa sa review ay nangangahulugan lang na. Hindi tayo binaban ng platform. Hindi ibig sabihin noon ay titigil na si Guminyuan. Kumpirmahin ulit ang review. May mensahe mula sa Soda brand tungkol sa kanilang kahilingan sa pakikipagtulungan at mga kailangang idagdag sa kontrata. Isama rin ang paliwanag sa karagdagang submission. Chief Technology Officer. Iniligtas mo ang buhay ko ngayon. Sige, sabihin mo. Milk tea at fried chicken. Ako na ang magpapatakbo ng mga gawain para sa iyo ng 1 linggo. Milk tea, kalahating tamis. Magpapatakbo ako ng mga gawain ng 1 linggo. Subantang, marunong ka palang pumili. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Sige, itatala ko na bilang utang. Huwag kang umuurong sa usapan. Ang galing mong magpanggap na kalmado kanina. Nagpapanggap lang. Marunong ka rin palang magpanggap. Nakatayo ka lang sa tabi. Hindi naman pwedeng ako agad ang mataranta. Sa susunod, manatili ka pa rin kalmado. Nandito ka. Gagawin ko ang makakaya ko. Uminom ka ng tahimik. Subantang. Bawal na nga ba akong tumawa? Kapag ngumiti ka, siguradong may bayad na naman. Hinaan mo naman ang boses mo. Paalalahanan mo lang ako, ayos na. Mahina na nga ang boses ko. Nagdagdag sila. Kung ganoon, saluhin natin. Simula bukas. Lahat ng renewal. Susunod sa bagong contract.
Tingnan mo. Hindi lang renewal ang gusto ng brand sa pagkakataong ito. Magdadagdag pa sila ng pangalawang campus. Boss Shen, nalampasan talaga natin ito. Kaya handa pa rin silang magtiwala sa atin. Hindi sa mga paliwanag lang natin sa salita. Nagtitiwala sila sa paraan nyo ng paghawak sa pagkakataong ito. At sa kakayahan nyong harapin ang krisis. Nakabawi na ang cash flow. Pero nasa seller account pa rin ang account permissions. Sino ang pwedeng mag-post at mag-delete? At kung sino ang pwedeng mag-export ng data, kailangang isaayos lahat. Kakakuha pa lang natin ng renewal, huwag muna tayong magdiwang. Mamaya na tayo magdiwang habang naghahapunan. Mag-postmortem muna tayo ngayon. Una, ayusin ang permissions ng lahat ng account. Ikalawa, ayusin ang contract ng lahat ng influencer. Idagdag ang karapatang tumanggi at ang second authorization. Ikatlo, ayusin ang lahat ng brand partnerships. At idagdag ang review checklist. Ako ang bahala sa follow-up sa mga seller. Ako ang mag-aayos ng backend permissions. Tatapusin ko ngayong gabi. Ako ang titingin sa brand contract. Lalo na sa mga clause laban sa kompetisyon. Hindi pwedeng isang brand lang ang humarang sa mga susunod nating partnership. Paano naman ako? Bilang unang ninyo, sabihin mo lahat ng hindi ka komportable sa proseso ng partnership. Sa hinaharap, susunod ang mga bagong talent. Sa template na ito mula pa lang sa simula. Suriin muna ang script. Suriin muna ang script. May karapatan tayong tumanggi sa mga hindi angkop na produkto. Hindi na talaga tayo mukhang magkakabarkada sa dorm. Simula ngayong araw. Susunod tayo sa standards ng kumpanya. Nag-schedule na naman ng meeting si Guming Yuan. Mag-invest ako at magbibigay rin ng resources. Malinaw ang mga kondisyon. Ito ang alok para sa mga content influencer. Sabay nating pamamahalaan ang kumpanya. Nakasaad dito na kayo ang may pinal na karapatang mag-review. Hindi ba ibig sabihin ito kayo ang masusunod? Ang pinakamalaking kulang sa isang student team ay judgment. Tutulungan ko kayong makaiwas sa mga paligoy-ligoy. Hindi investment ang kailangan nyo, kundi direksyon. Nasa kamay ng taong may alam sa industriya ang direksyon. Saka lang bibilis ang takbo ng sasakyan. Automatikong pinapayagan dito ang second authorization. Nauna ang proteksyon ng contract pero pinahina pa ang karapatan ng mga influencer na tumanggi. Pinahina pa ang karapatan ng mga influencer na tumanggi. Gusto mong itali ang tao at ang account. Sa iisang lock. Miss Lin, ang brand ng pamilya ninyo. Dapat alam nyo na kapag mas maikli ang proseso, mas mataas ang efficiency. Alam ko rin yon. Kapag may patibong sa contract, kahit dagdagan pa nyo ng traffic sa bandang huli. Kung wala kayong industry resources ko, hindi kayo lalayo. Aling platform at brand influencer agency. Ang hindi umaasa sa connections. Kapag muling nag-invest ang brand, ang mga order mula sa 3 universidad, ang paglago ng accounts sa maraming campus. Wala ni isa sa mga yon ang hawak ninyo. Bukod pa roon, handang makipagtulungan ang 2 consumer brand para palitan ang trial investment. Compliant na plano para sa inter-school event. Naihanda na rin. Kailan mo pa inihanda ang lahat ng ito? Bago pa tayo umupo sa negotiation table. Akala niyo dahil may ilang alternatibong resources, ay pwede na kayong makipagtawaran sa akin. Hindi ito investment. Pagpapalit lang ito ng pangalan para angkinin kami. Shen Zixing. Huwag mong paliitin ang daan mo. Ang kumpanyang ito. Ako ang nasusunod. Kapag tumatanggi ang mga kabataan sa isang oportunidad. Karaniwan dahil hindi pa sila sapat na nadapa. Nadapa sa pagitan ng oportunidad at bitad. Alam ko ang pinagkaiba. Kung ganito pa rin ang term sa susunod. Hindi na kailangang magtakda ng meeting. Hindi ako komportable sa kinaupuan ko kanina. Ngumiti si Guming Yuan. Parang umabot na sa North Pole. Magulo ang pressure sa isip. Suran, pwede bang huwag kang? Kapag natatakot ako. Masyadong scientific. Kaya ko namang buhatin. Alam ko. Gusto ko lang kunin. Shen Zixing. Yung sinabi mong ako ang nasusunod. Parang boss talaga. Hindi parang estudyante. Hindi kayang harapin ng estudyante si Guming Yuan. Takot ka ba? Takot sa ano? Hindi naman ako kakampi niya. Huwag mong pindutin. Makatwirang pagmamasid lang ito. Sige magmasid ka pero huwag mong harangan ang pinto ng elevator. Hindi naman kita hinaharangan. Tumama sa akin ang bag ng documents. Sige, hahawakan ko ng maayos. Nakikita mo ba? Hindi pera ang tinanggihan mo kanina. Kundi ang karapatang makipagnegosasyon sa susunod. Kaya bukas, huwag kang umiwas. Ilabas ang mga alternatibong resources. Pati ang proseso ng direct signing. Ilatag nating lahat. Sasamahan kitang maglatag. Hindi lang ito pagsama sa'yo. Gagawin natin ito ng magkasama. 5 na. Medyo nakakagulat na ba ang bilis natin? Medyo nakakatakot. Dumami na ang accounts. Kailangang upgrade ang server at access permissions. Huwag puro saya ang tingnan. May nagtanong sa akin tungkol sa Inter-School Music Festival. Kung pwedeng ikaw ang gumawa ng opening act. Ang music festival ay magiging prototype ng Xinghu Campus Plan. Hindi solo performance. Brand ng influencer club.
Account mula sa ibang paaralan. Sabay nating launch. Interesado si Kiyu sa inyo. Sa proyekto. Isang investment na 10 milyon. Bigyan niyo siya ng sagot bago ngayong gabi. 10 milyon. Sandali. Anong nangyari? Pinakamapanganib ang huling pahina. Sobra naman ang laki ng perang ito. Hindi basta-basta ibinibigay ang malaking pera. Kapag pumirma tayo, maaari pa ba tayong manatiling? Malayang magpasya kung ano ang kukunan natin. Hindi man lang lubos na makapagpasya. Alam kong pangit tingnan ang probisyong ito. Pero sapat ang pondong ito para makapag-hire tayo ng team at makapagrenta ng opisina. Para sa 10 paaralan. Sapat na yon para mapatahimik ang iba. Babaguhin ng account ang direksyon. Babaguhin ng account ang direksyon. Kung hindi tayo magpapasya ngayong gabi, gamitin natin ang utak sa pag-isip. Hindi ang pera. Suriin ito ng lahat ngayong gabi. Bukas, mga probisyon lang ang pag-usapan natin. Walang pantasya. Matandang Shen. Alam kong ayaw mong ibigay ang direksyon ng account. Pero kayang tulungan tayo ng 10 milyon na. Malaking umangat ang kumpanya. Pero paano natin palalagin ang account pagkatapos pumirma? Paano pipirma sa kontrata? Sino ang mamamahala sa mga influencer? Baka hindi na tayo ang masunod sa mga desisyon. Naiintindihan ko. Pero kailangan din mailunsad ang server team sa labas ng campus. Alin ba ang hindi nangangailangan ng pera? Hindi tayo pwedeng umasa sa sigasig lang para magpatuloy, di ba? Kapag kapos sa pera, may paraan tayong maiisip. Pero ang direksyon kapag isinuko mo na. Kung negosyo ang pag-uusapan, may halaga ang perang ito. Makakahanap din ako ng mas magandang pondo. Pero ikaw ang magpapasya. Sa tingin mo rin, hindi tayo dapat pumirma. Makukuha natin ang pera. Pero hindi pwedeng patilig natin ay maisama sa pag-abot. Hindi pa malinaw ang mga probisyon. Ang pagpirma ay parang ibinabalot mo ang sarili mo. Ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Minsan na akong natalo. Maayos ang pagkakapirma sa kontrata. Pero sa huli, hindi na sa akin ang account. At hindi na rin akin ang mga tao. Kaya hindi pera ang kinatatakutan mo. Kundi ang magyayari pagkatapos mong pumirma. Na muli kang hahayaang hilahin ng iba. Ayokong muling ibigay ang direksyon sa iba. Kung ganoon, pag-usapan natin ang bawat probisyon hanggang magkasundo. Dahan-dahan lang, walang problema. Huwag tayong maghintay hanggang sa huli. Hindi naman sa iyo ang sasakyan. Mas nakatulong pa yan kaysa sa pang-aaliw. Sasamahan kitang makipag-usap. Hindi bilang tagapayo, kundi bilang co-founder. Narito rin si Kinhe. Kung ganoon, diretsahan na ako. Ang pinakamalaking problema ng student project ay hindi ito matatag. Magtatapos ang mga tao, magbabago ang account. At hilaw pa ang pamamahala. May hype sila. Pero hindi ibig sabihin ng hype ay may kakayahan ang kumpanya. Kapag pumasok na ang kapital, makikita kung sino ang may kontrol. Tayo. Pwede mong questionin yon. Direkta nating tingnan ang data. Ano ang gusto mong ipakita? Kumpletong data ng kumpanya. Paglago ng account, muling pag-invest ng mga merchant. Mga influencer, kontrata, brand at mga bayad. Mga record ng platform audit. 3 layer ang backend model. Layer ng account, layer ng influencer, at layer ng negosyo. Magkahiwalay ang mga access permission. May record ang lahat ng export. T2Key. Tinitignan ko ang proyekto, hindi ang personal na relasyon. Mga event at brand. Lahat ng partnership ay may record. Hindi kami mga baguhan lang. Handa kang tumaya sa kanya. Iyan ang desisyon mo. Pero maganda ang data. Hindi ibig sabihin noon, kaya na nitong sakupin ang buong campus. Kaya naman kami. Naghanda na kami ng susunod na hakbang. Ang 5 universidad ay sample lang. Ang target namin ay buong bansa. Isang content alliance ng mga universidad. Naiintindihan ko na ng kaunti si Matandang Shen. Kapag ipinagbili mo ang controlling stake, ano man ang A-post natin, kailangan pa rin nating tingnan ang mood ng iba. Kung maintindihan ngayon, may pag-asa pa. Hindi kami umiiwas sa problema ng student team. Kaya ngayon, dinala namin ang kumpletong data. CJ, kung kumpanya ang pag-usapan nyo, huwag lang piliin ang magagandang bahagi. Isama rin ang pagkalugi, pagkawala ng followers, at bigong partnership. Ilabas nating lahat. Pwede. Totoong data. Pati ang mga bahaging hindi maganda. Tingnan mo. May interes sa partnership mula sa 30 universidad. 5 na ang aktual na naisara. Muling nag-invest ang mga influencer at nakaplano na ang mga event. Interes pa lang ang 30. Mahirap pa silang maisakatuparan. Kaya paghihiwa-hiwalayin muna natin ang mga tier. Palalalimin natin ang trabaho sa 5 universidad sa probinsya. Magpapapilot sa 10 kalapit na universidad. Ang iba, painitin muna ang interes. Maramihang school account. Pwedeng pamahalaan ng isa. Pero hiwalay ang permission at campus. Kapag nagkaproblema ang isang account, hindi nito. Hihilahin pababa ang buong sistema. Maganda ang model. Pero hindi ibig sabihin na totoong naglalabas ng pera ang mga merchant. Ito ang record ng muling pag-invest ng mga merchant. 3 brand ang nagdagdag ng investment. Nag-renew ang mga printing shop.
2 food stall sa labas ng campus. Pumasok na sa second round. May dala akong 2 brand para sa trial investment. May compliance plan din para sa mga event. Hindi lang tinitingnan ng brand. Si Shen Zixing bilang isang tao. Tinitingnan nila kung gagana ang buong model na ito. Ikaw ba ang nagbibigay ng resources? O miyembro ka ng team? Co-founder. Ako rin ang responsable sa mga desisyon. Hindi ako nandito para makiupo lang. Tinatanggap namin ang founding team. At patuloy kayong mamuno. Ang ini-invest namin ay ang founding team. Hindi kami nandito para maging editor-in-chief ng content. Totoo ang data. Mapag-uusapan ng controlling stake. Narinig mo ba? May pera rin pero ang habol namin ay ang taong tulad mo. Kung ganoon, ipagpatuloy natin ang usapan. Ang perang makapagpapasulong sa atin. Tingnan mo. Dati, kapag nakakakita ako ng pera, gusto ko agad itong sunggaban. Ngayon ko naintindihan. Maling halaga ang nakuha ko. Pati ang magpadala ng account ay kailangan pang humingi ng pahintulot. Ayos na basta naintindihan mo. Sa susunod, kapag nakikipag-deal ka sa mga merchant, makakaharap ka rin ng ganitong kondisyon. Hindi kita pipigilan kung gusto mong ibenta ito. Itinayo ko na ang database. Ano ba ang gustong makita ng investor? Maghahanda tayo ng maaga. Para hindi tayo mapasunod sa gusto ng iba. Ito ang nakuha ko mula sa Music Club. Ang kasalukuyang data. At ang unang authorization. Ang unang brand partnership. Ang unang crisis response. Si Tangzi ang unang AI case natin. Kailangang malinaw itong maisulat. Hindi siya basta binuo sa pamamagitan ng packaging. Itinaas siya ng sistemang ito. At sinuportahan ng buong sistema. Kung ganoon, maaari ba akong sumulat ng sarili kong nararamdaman? Pwede. Mas may silbi ang pagiging totoo kaysa sa pagiging maganda. May bagong post na online. Heto na naman. Si Guminyuan ba ang nagbayad para sa paninirang ito? Sinimulan na ni Guminyuan na pasukin ang linya ng pakikipagkontrata sa mga universidad. Kinu-question niya ang mga universidad. Kaya hayaan nating ang mga universidad mismo ang magsalita. Dati, nairita ako sa mga form na ito. Pero ngayon, mukhang maaasahan pala ang mga ito. Kung makakalayo man ang kumpanya. Dahil sa mga ganitong bagay. Mga bagay na kinainisan ng iba. Kapag nakita ito ng mga baguhan, baka mabawasan ang takot nila. Iyan ang kabuluhan ng pag-aayos natin dito. Tingnan mo. Totoong nakipagkasundo tayo sa Xinghu Campus. Plan. Isinasagawa na ang iskediul ng mga aktibidad. Ito ang kumpirmasyon ng pakikipagtulungan. Sa pagitan ng kumpanya at ng aming paaralan. Walang peke rito. Wala silang ipinangakong peking traffic. Ang partnership ay tungkol sa mga aktibidad ng mga club. At sa pagbuo kasama ng mga campus account. Bumagsak na ang paninirang kampanya. Nadurog na at napilitang umatras. Nagsimula ng magbura ng mga post ang forum. Pero sapat na ang mga screenshot. Itutuloy pa ba natin ang paghabol? Huwag tayong manginsulto. Bumalik tayo sa halaga ng kumpanya. Tinatanggap namin ang mga pagdududa. Pero katibayan lamang ang tinatanggap namin. Ang layunin ng Xinghu Campus Plan ay hindi manalo sa salita, kundi makamit ito sa bawat paaralang mapapasok natin. Sinasabi nating totoo tayo. At sila ang magpapatunay para sa atin. Mas masakit kapag hindi mo siya minumura. Kapag minura mo siya, parang binibigyan mo siya ng halaga. Hayaan nating makita ng lahat na may halaga tayo at may silbi. Kung patuloy tayong susunod sa kanya, pare-pareho tayong lulubog kalaunan. Unahin nating protektahan ang unang grupo. Online na ang unang universidad. Online na rin ang pangalawa. May kakulangan ang pangatlo. 1 puntos ang kulang sa pangatlo. Naka-on na ang screen recording. Sabay na mabubuo ang minutes ng meeting. Huwag mong insultuhin si Guminyuan. Huwag ka nang magpaliwanag ng sobra. Hayaan nating ang mga katotohanan ang magsalita. Alam ko. Ang mga empleyado ng Zixing Media ay sabay-sabay na nagbubuhat ng mga gamit. Pumasok si Guming sa pag-develop at inatake ang linya ng negosyo ng Zixing Media. Lahat ay bumabagsak na. Bumalik na siya ng gulo. Hindi lang isang beses. Screenshot ng usapan sa template ng kontrata. Kasama sa report ang operasyon sa campus at ang oras ng pagtindig. 1-3. Huwag ka munang lumiko. Ngayon ang unang sumugod magmura. Parang mangunguha ng may init na chismis. Hindi mukhang negosyo. Kung ganoon, wala tayong sasabihin. Hinding-hindi na yata ako mapakali. Halos sumakit na ang tiyan ko sa kakatawa. Sabihin mo lang pero huwag mong murahin. Kumuha ng abogado si Chengye. Siguraduhin ang ebidensya. Inaayos niksuran ang mga materyales sa platform. Para ibigay sa brand. Hindi ba sapat na mag-post lang ng video? Kapag nag-video ay mag-aaway lang. Ngayon kailangan nating gumawa ng negosyo. Natalo na si Guminyuan. Ang school business line na hawak niya. Magiging bakante na. Gusto mo bang sakmalin ang linyang iyon niya? Ang pinakabunggang asset ng kumpanya ni Guminyuan ay ang listahan ng mga pangalan at mga account ng campus influencers. At ang mga kontrata sa brand. Kailangang ma-audit muna ang data ng mga account.
Kung may anumang violation doon. Kapag naipasa na yon, madadamay tayo. Kaya hindi kami tatanggap ng sirang account. Campus Business Line lang ang tatanggapin namin. Ang authorization mula sa account at kontrata ay dapat maabot. Mga business client, isa-isa nating ayusin. Huwag kang mag-antay na makita siyang bumagsak. Gusto mo bang bilhin sa reverse ang lupa niya? Noon gusto ni Guminyuan. Bilhin ang feature namin. Ngayon amin na ang magpresyo. Ako na ang hahanap ng abogado. Huwag nang banggitin ang acquisition. Una nating pag-usapan ang risk check. Maagang naipakalat ang chismis. Tataasan ni Guminyuan ang presyo. Magpakitang dumaan muna tayo. Huwag masyadong maglabas ng kutsilyo ng maaga. Hindi naman mahilig makipagtawaran si Guminyuan. Sa brand, ihinto muna ang brand campaign at hayaan siyang mapunta. Hayaang mapunta siya. Sa posisyong mababarat. Ihinto muna ang brand campaign. Shen Zixing, matalas ang pakiramdam mo. Pag binuksan ng student team ang usapan, gusto na agad bumili. Ang business line ko. Hindi para bilhin ang kumpanya mo. Kundi para bilhin ang bahaging hindi mo kayang panindigan. Nasa kamay pa ni Lin Qinghe ang mga brand resource. Mga brand resource. Ano ang ipipilit niyong ibenta niya? May brand na si Qi Shoshu. Ay nakahold muna ang ad placement. May 3 pang nanonood sa likod. Aalagaan ko ang brand laban sa panganib. Sino ang kayang maglinis ng campus? At gawing maayos ang channel? Sino ang sasabay sa brand? Tatanggap lang kami ng mga dekalidad. Mga account na malinis at kompletong kontrata. Mga kliyenteng pwedeng mag-renew. Hindi kami tatanggap ng violative na account o sirang kontrata. Handa ang mga merchant na ito. Na muling pumirma sa Zixing. Kung ipipilit mo pa. Kapag bumawi ang reimbursement, tatakbo sila. Mas lalong lalala ang itsura sa records. Akala ninyong ilang pirasong forms lang. Ay pwede na akong idiin. Hindi lang ilang forms. Gusto ni Qi Shoshu na tanggapin. Pwede rin kayong magbigay ng offer. Pero kailangang dumaan sa review ng platform para sa mga alitan ng influencers. Paglabag sa contract ng brand. Sabay-sabay nating akuin ang lahat. Napadaan lang ako para tumingin. Hindi ko sasagutin ang mga lumang utang ni Enger. Gu. Bibilhin namin ang business line. Hindi ako sasalo sa kalokohan mo. Muling pipirma ang mga empleyado at influencers sa bagong contract. Muling rerepasuhin ang brand. Siguraduhin mong protektado ang presyo. Kukunin namin ang malilinis na channel. Paano kung hindi ko ibenta? Kung ganoon, magpapatuloy kami. Pipirmahin namin ang mga kliyente mo. Tatanggapin namin ang mga influencer na handang muling pumirma. Hintayin nating umalis ang lahat. Hindi na yon ang presyong pinag-usapan. May palugit ang bayaran ngayong round at lumalaki ang cash gap. Hindi kita pipilitin pumirma ngayon. Hihintayin namin ang formal ninyong sagot. Malaki ang diskwento sa cash settlement. Isasama rin ang ilang brand para maayos ang listahan ng bayaran. Malaki ang diskwento sa cash flow settlement, kasama ang paalala sa mga obligasyon ng brand. Ang dating kumpanya ang bahala sa mga susunod na proseso. Magiging formal ang acquisition batay sa resulta ng due diligence. 32 account. 19 ang aktibo. 17 kliyente. 6 na lang ang pwede pang kausapin. Mabilis ka palang matuto. Magaling magturo ang technical director. Huwag mong ipasa sa akin. Palitan muna ang access permissions. Magla-log out ang dating administrator. I-encrypt ang data ng mga influencer. Hindi kasama sa turnover kahit isang item. Ang mga gustong manatili. Pwede silang muling sumailalim sa interview. Zixing Media. Hindi kami gumagamit ng murang kontratang nanggagapos sa mga tao. Kailangan ding pumirma ulit sa contract. Kung gayon, ang mga dati ng alitan ng influencers. Ang dapat ipaliwanag, ipapaliwanag namin. Ang dapat bayaran, babayaran namin. Kami ang kukuha ng business. Hindi namin tatanggapin ang masasamang nakasanayan. Shen Zixing. Huwag mong isipin na kapag kinuha mo ito, lalaki na agad ang negosyo mo. Ang negosyong campus na ito. Hindi kasing sarap ng iniisip mo. Alam ko. Kaya nagsimula ako. Sa pwesto sa kantin. Isang kagat sa bawat pagkakataon hanggang ngayon. Tapos na ang pagkuha sa negosyo. Enger, Gu. Dito na nagtatapos ang partnership natin. Tungkol sa campus business line. Kami na ang tutuloy. Hoy. Enger, Wang. Tungkol sa design ng proyekto ni Qiu. Hindi na kami sasabay. Tungkol sa campus line ni Gu. Ang mga pangunahing account. Nakuha na lahat ng Zixing. Masyadong mataas ang risk. Simula ngayon, ititigil na namin ang investment. Kumpirmado na ang posisyon ng camera 1. Nasa audience area ang camera 2. Ipakita ang brand at kunan ang mukha ng host. Huwag gawing mukhang hard ad. Stable ang live stream. Normal ang live comments. May mga order na sa backend. Hindi muna naglalag ang entry point. Medyo kinakabahan pa rin ako. Huwag mong isipin kung gaano karami ang tao sa ibaba. Tingnan mo lang ang ilaw sa unang row. Tang Zhai.
Dumadami na ang viewers sa livestream. Tumataas din ang click sa brand entry point. Hindi ito puro hype. Panatilihing steady ang camera. Huwag basta mag-cut. Hayaan niyong mapakinggan ng mga manonood ang buong bahaging ito. Ikaw ang unang nagsabi. Hindi naman sa walang nanonood kay Tangzai. Ang totoo, walang marunong mag-shoot. Ngayon, kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa. Dapat naman talaga siyang tumayo sa sarili niyang paa. Binuksan lang naman namin ang pinto. Narinig ko lang kanina. Sumabay sa kanta ang lahat. Hindi lang basta nakisabay sa kanta. Sumabog din ang live stream. Maghanda ka. Noong nakaraang semester, pinaalalahanan ko pa si Shen Zixing. Napaalalahanan si Shen Zixing na huwag pabayaan ang mga klase at assignment. Ngayon, iniimbitahan siya ng paaralan para magpaliwanag tungkol sa proyekto. Inaamin kong nagkamali ako ng basa sa kanya. Ang unang kinita kong pera ay hindi galing sa funding o investment. Galing iyon sa isang maliit na pwesto sa cafeteria na walang pumipilang customer. Noong panahong iyon, paano mo nagawang i-shoot iyon? Hindi sa naglakas loob ako, wala lang talagang ibang pwedeng kunan. Minamaliit ng iba ang maliliit na bagay. Kaya maliit muna ang pinagsimulan ko. Noong araw na yon, si Shen Zixing ang kusang nagtanong tungkol sa mga patakaran. Akala ko noon, naghahanap lang siya ng lusot. Pero kalaunan, napagtanto ko na totoong natatakot siyang mapahamak. Ang pangalan ng campus. Maibibilang na ba yan bilang papuri? Kung tutuusin sa kahulugan nito, Lin Qinghe bilang co-founder. Ano ang pangunahing responsibilidad mo? Mga contract para sa brand at distribution channel. Si Shen Zixing ang bahala sa pagpapalago ng mga proyekto. Ako naman ang bahala para hindi siya hilahin pababa ng iba. Grabe ka kung protektahan ako. Pinoprotektahan ko ang kumpanya at bonus na lang ang pagprotekta sa iyo. Kung ganoon kayong dalawa, magkasintahan ba talaga? Sa kanya ninyo itanong ang tanong na yan. Sir Shen, sagutin niyo ng direkta. Hindi naman siya tumango. Hindi ako basta-basta gumagawa ng kwento. Sabi ng media, baka si Old Shen ay mapasama sa listahan ng mga batang bilyonaryo. May mga reporter na gustong interviewin ka. Tatanggapin mo ba? Nakakatakot ang headline na yan. Tanggapin mo na. Nakita na rin naman ng lahat. Kaya huwag na tayong magtago. Kung ganoon, huwag lang nating hayaan na ikaw lang ang makita ng mga tao. Ipakita rin natin sa kanila ang kumpanya. Ayos. Kaklase ni Shen Zixing sa labas ng campus ngayon. Ang pinakamalaking tanong na gustong malaman ng lahat ay kung totoong umabot sa 1 bilyon ang valuation ng isang kumpanyang hindi pa graduate ang founder. Totoo ba talaga yon? Pinag-usapan pa ang funding. Bago pa maging final ang mga numero. Hindi ako basta magbibigay ng market quote. Kung ganoon ang sagot mo, baka hindi na ganoon ka-exciting ang headline. Pwedeng umalinggaw ang headline. Pero dapat tama ang mga numero. Pwedeng mag-trending ang linyang ito. Magsalita ka ulit at mauuna kang makamera. Maraming naniniwalang ang mga estudyante sa kolehiyo ay nagnenegosyo lang ng pakonti-konti. Paano mo mapapaniwala ang mga investor na ito? Ay hindi lang panandali ang uso. Malaki ang market ng mga estudyante sa kolehiyo. Pagkain, printing, mga club, mga event at paghahanap ng trabaho ay pawang tunay na pangangailangan. Kung ganoon, saan ka kumikita? Kumikita ako sa mga totoong estudyanteng hindi bobo. Gaano kalakas ang hatak ng ads? Kitang-kita agad. Ang kailangan natin ay nakusang manatili sila. Mula nang magsimula ka ng negosyo, mayroon ka bang kwentong sobrang hirap na pinagdaanan? Halimbawa, minamaliit, walang pambili ng pagkain. Lahat naman ay may pinagdaraanan. Pero hindi ako kumukuha ng orders sa pamamagitan ng pagdaing. Pwede nating isama ang linyang ito. Pahina para sa booking ng interview. May mga bumibisita na. Lalong tumitindi ang pressure sa backend. Ngayon pa lang tumataas na. Hindi pa nga nailalabas ang interview. Marami ng campus ang nagpauna ng anunsyo. Kung lalagyan natin ng pamagat ang interview na ito. Ano ang gusto mong maging pamagat? Huwag mong isulat na henyo. Huwag din namang alamat. Isulat mo na lang, hindi pa graduate ng kolehiyo. Ginawa niyang kumpanya ang campus traffic. Ginawa niyang negosyo ang campus traffic. Kapag inilabas ito, buong internet ay mapapatingin sa atin. Kung ganoon, hayaan nating tumingin sila. Kung gusto ng kumpanya na lumago, kailangan itong tumayo sa ilalim ng ilaw. Kaya kung tumayo, huwag ka lang mabulag sa liwanag. Kung ganoon, ikaw ang magbantay para sa akin. Babantayan ko ang kumpanya. Ganyan. 111,110. Tingnan mo. May 3 na namang paaralan. Ang isa ay may music festival. Ang isa ay may food account. At may isa pang gustong gumawa ng livestream para sa graduation season. Huwag muna nating tanggapin. Malapit nang mapuno ang server sa taas ng traffic. Hindi na rin kakayanin ng account management system. Napakaraming paaralan. Marami ring nag-message sa akin.
Sinasabi nilang gusto nilang pumirma sa Zixing. Suriin muna ayon sa pagsunod sa mga lokal na regulasyon. I-rank ayon sa antas ng kahirapan. Unahin ang mga kaya nating himayin ng mabuti. Ipagpaliban muna ang mga mababaw at panghatak ng ingay. Pero lahat ito, masyadong mabilis pumasok ang pera. Hindi na makasabay ang serbisyo. Sa huli, reputasyon ang mawawasak. Kakakita pa lang sa atin ng buong bansa. Bagalan muna natin ngayon. Baka maagaw ito ng iba. Hayaan mong iba ang umagaw sa ingay. Ang aangkinin natin ay ang mga repeat customer. Kailangan ko ng 1 linggo para upgrade ang backend. I-archive ang permissions ng account at ang mga contract. Mga detalye ng influencers. Hindi na natin kayang umasa sa mga spreadsheet. Kailangan ding salain ang mga business deal. Hindi lahat ng brand ay bagay sa campus. Sige, ako na ang kontrabida. Hindi ibig sabihin na masama ako. Ako ang magsasara ng harang. Hindi pwedeng lahat ay basta papasukin. Kung hindi, magugulo ang kumpanya. Paano naman ang mga bagong influencer? Takot silang mawalan ng momentum. Tulungan mo akong mag-record ng internal video. Sabihin mo sa kanila na hindi mas mabuti ang mas mabilis na momentum. Patatagin muna ang account. Para makalayo tayo. Ito na ang final version. Patuloy na hahawak sa manibela ang founding team. Papasok na sa yugto-yugtong pagpupondo. Hindi namin pinakikialaman ang content. Mas malinis ang terms kaysa sa naunang bersyon. Kaya talagang naibalik namin ang mga napagkasunduang kondisyon. Hindi pa napipirmahan, huwag munang magdiwang. Walang selebrasyon ngayon. Suriin muna ang terms. Panalo lang kapag umabot sa huling pahina. Tingnan mo. 3 layer ang bagong backend. Mga school influencer. Hiwalay ang pamamahala sa business. May bakas ang bawat operasyon. Paano naman ang data sa mga lumang form? Ililipat lahat ngayong gabi. Isang mali lang. Malaking problema na bukas. Nakapag-screen na ako ng 1 round. Sa 17 paaralan, 5 muna ang kunin. Sa 20 brand, 6 muna ang kausapin. Tinanggihan ko na ang iba. Ayoko sa brand na ito. Sobra ang kontrobersya nito. Madaling pumalpak kapag pumasok sa campus. Pero malaki talaga ang offer nila. Kumikirot na ang business instincts ko. Hindi pwedeng maruming pera ang ipasok. Gets ko. Pwedeng maging mabango ang pera, basta hindi mabaho. Magulo ang pagkakasabi, pero tama ang ibig sabihin. Ang pinakakulang sa inyo ngayon ay management. Hindi traffic. Huwag gastusin sa ads ang bawat sentimo. Magdagdag muna ng tao. Sa kaumupan ng opisina. Legal, finance at operations. Ay hindi pwedeng tipirin. Katanggap-tanggap ang self-bid ng data. Pwedeng taasan ang presyo sa ikalawang tier. Katanggap-tanggap ang data target. Katanggap-tanggap ang data target. Pwedeng ayusin ang presyo sa ikalawang tier, pero hindi pwedeng ipasa lahat ng bayaran sa team. At charge sa company account ang upa ng opisina. Tama na ang pagsisiksikan sa campus. Pansamantalang kwarto at puyatan. Ay pwedeng baguhin. Kumpleto na ang unang batch ng backend migration. Walang nawalang data. Milk tea, half sugar, counting pearls. Mas kinakabahan pa kaysa sa paghihintay ng grades ko. Kailangang 6 bantang ang kunin. Ngayon, sundin ang order na kaunting pearls. Dagdagan ang project budget. Pwede na itong pirmahan. Talagang nakaupo na tayo sa negotiating table. Hindi ibig sabihin ng pag-upo sa mesa ay tapos na ang kainan. Pasok pa rin tayo bukas. Tingnan mo. May mga channel ang kumpanya ng tatay ko. Habang lumalaki ang operasyon nyo. Siguradong mapapakinabangan nyo iyon. Nasaan ang data? Hindi mo man lang muna tinanong kung bakit ako pumunta. Hindi ka naman pumunta rito para magbalik tanaw. Pag-usapan natin ang partnership. Tingnan muna ang data. Tungkol sa mga nangyari noon. Inaamin ko. Ngayon, may dala akong resources. Bigyan mo ako ng pwesto. Mapag-uusapan ang partnership. Pero huwag mong subukang sumingit sa pila. Dumaan sa kumpanya ang quotation. Ilagay ang data sa backend. Gamitin ang contract ang template namin. Hindi ako narito para makiusap sa'yo. Kung ganoon, pwede kang tumangging makipag-usap. Titignan ko ang terms. Hindi kasama sa quotation ngayon ang dati nating samahan. Kinghe, narito ka rin pala. Marunong ka na palang magsalita. Lalo ka nang nagiging katulad niya. Sobra kang paligoy-ligoy. Wala akong ganoong pasensya. Dati, lagi kong iniisip na. Makikita mo rin ako balang araw. Matagal na kitang nakita. Kaya lang, lagi mong akala. Ang pagkagusto sa isang tao ay ang ipanalo siya. Kaya hindi ako. Natalo ni Shen Zixing. Ang natalo sa iyo ay ang pride mo. Naiintindihan ko na. Kung naiintindihan mo na, pag-usapan natin ayon sa rules. Sa negosyo ng Zixing Media. Walang espesyal na pribilehyo. Hindi na ako kailanman magkukumpara sa iyo kaninuman. Mabuti naman, gawin mong mabuti.
Ang sarili mong trabaho. Babalik ako para ayusin ang proposal. Tingnan natin. Sino ba ang makakaisip niyan? Mula sa food stall sa cafeteria. Umabot na sa office building. Subantang. Para sa'yo ang mangkok na ito. Pampalamig ng office. At para palamigin din ang mukha mong masungit. Hindi kailangan ng pampalamig ang mukha ko. Ilagay mo roon at baka matakpan ang labasan ng init. Ililipat mo ang office. Na parang nagkukumpuni ng gusali. Pwedeng maantala ang ribbon cutting. Pero hindi pwedeng mawala ng internet. Ang pagkawala ng net ang totoong sakuna sa paglipat. Ilagay dito ang legal documents. Alok ng hiwalay ang mga kontrata ng mga sikat na creator. Chenyi, huwag mong ilagay ang kape sa tabi ng mga kontrata. Natatanggap ko na. Kinyi, kaunti na lang ang mahihirap. Pumasok na ang funding. Lampas 1 bilyon na ang valuation. May office na rin tayo. Zixing, magbigay ka ng ilang salita. Mamaya na ang speech. Kunin muna ang assignment. Alam ko na. Ang romantic side ni Boss Shen. Laging nagsisimula sa trabaho. Chenyi, ihahandover mo ang business ng 3 campus ngayong araw. Ilalabas ng backend ang report ngayong gabi. Si Tangzai ang magsasalita sa newcomer sharing session. Kinghe, ayusin mo ngayong hapon ang listahan ng mga brand. Ang seremonya ng paglipat. Susubukan kong makadalo. Ang kondisyon, huwag akong kalagkarin ni Chenye. Para sa ribbon cutting. Hindi pwede yon. Kailangang naroon ang tech director. Para sabay tayong magputol ng ribbon. Ako ang bahalang. Maghatak sa'yo sa harap ng kamera. Sabay tayong mapapanood sa frame. Nakapagdesisyon ka na ba sa office mo? Kumpleto na rin ang lahat. Saan ka pa pupunta? Dadaan lang ako sa campus. Pupunta ako kay Tito Chen. Doon ang galing ang una nating kinita. Lililipat na tayo sa formal na office. Kung wala ang pagtakbo-takbo ko noon. Baka wala rin ang mga order na nakumpirma ni Tito Chen. Napaka makabuluhan naman ito. Noon, muntik mo nang isiksik ang order form sa lunchbox. Subantang. Huwag mong gawing alamat ng kumpanya. Ang madilim nating nakaraan. May pride rin ang business director. Isantabi muna natin ang pride. 3 pinagsamang talahanayan ng turnover ng mga paaralan. Pagtingin mo sa daan, huwag mo lang isipin ang nakaraan. Pwede kang pumunta kina Tito Chen. Pero huwag mong kalimutan, may hapon pa. Pagsusuri ulit ng mga dokumento sa financing. Ang utang, kailangang malinaw ang usapan. Kaya bumalik muna tayo sa pinagmulan, tapos saka tayo umusad. Lumabas na ang news push. Pili ng kandidato para sa Youth Rich List. Kumusta, anong pakiramdam mo? Ipakita mo sa iba ang listahan. Gamitin ang team sa opisina. Aalis ka pa ba o sarili mo ng lakad? Pwede ring gawing ganito ang linyang ito. Slogan ito sa pader ng kumpanya. Huwag mo munang isabit sa dingding. Hindi tatakbo ang listahan. Bigla na lang silang tatakbo papunta rito. Internal clients, data metrics, at tiwala. Sa pagkakataong ito, ang tiwala. Nasa kamay ko ang direction board. Tingnan mo. Anong klaseng youth rich list ba yan? Sa madaling sabi, pakaging lang ng kapital. Gaano kaya kalaki ang totoong kita ng student team? Totoong kita. Kapag sumisikat ang traffic, bumabagsak din ang data. Ganyan na rin si Guming Yuan. Hindi pa nga nawawala sa usapan, pero may balak na agad. Pataas ang traffic ng interview na ito. May mga nagsisimula ng magtanong kung magkano ang kita namin. Totoo ba talaga? Gusto niyang ilihis ang usapan mula sa nabigong acquisition. At ibalik ito sa pagdududa sa valuation. Kapag nag-inay tayo agad, hahatakin niya tayo sa takbo niya. Huwag na. Gusto mo bang i-video ko siya at ipahiya? Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong papasikat ang tono. Hindi kailangan. Gawin mong isang pahina ang school at revival partnership. Gawing isang one-page. Kung pwedeng ilabas sa publiko, ilabas sa publiko. Kung hindi pwedeng ilabas, unlock ang code. Pwede nating ilagay ang hanay ng kita. Kailangang itago ang eksaktong halaga ng kontrata. Para umabot sa malaking porsyento ng hesyan. Ang ilagay lang ay ang mga patakaran. Hindi ilalagay ang personal na kita. Sa panig ng brand. Ako na ang tatawag muna. Huwag mong hayaang mula sa internet lang nila nalaman bago sila magtanong. Ang isasagot natin. Hindi si Guming Yuan. Kundi lahat ng hindi pa nakakaintindi sa Zixing Media. Ang linyang ito niya parang libre ng pampalakas ng boses. Pero may dating pa rin. Tumaas ng double ang official website visits. Tumataas din ang mga aplikasyon para sa partnership. Gustong manggulo ni Guming Yuan. Pero sa huli pati mga isda ay napunta sa network mo. Huwag kang tumingin lang sa ingay. Dumami na ang mga bumibisita. Huwag bumigay ang page ng impormasyon. Dumating na ang email mula sa review team. Magandang balita yan. O paalala lang sa buong network. Ibig sabihin, sineryoso nila ang pagtingin. Kung ganoon, ipakita natin sa kanila ang totoo.
Huwag magpakasosyal. Nasa draft pa ang tekstong ito. Kahit 10 piso, pwedeng bumili ng lamig sa bintana ng tindahan. Unang beses pa lang, gulong na agad ang sasakyan. Ngayon tingnan mo. Ang mapait minsan, mas may alaala at halaga. Mas totoo ang mapait. Huwag masyadong gawing sobrang ganda ang unang linya. Kailangang harapin ng salita ang totoong sitwasyon. Sa review, tingnan din ang tuloy-tuloy na daloy. Ang unang video ang unang kita. Unang otorisasyon. Unang pagpupondo. Hindi pwedeng maputol ang takbo ng panahon. Ang kwento ng paglago ko. Isama rin natin yan. Siyempre. Ikaw ang Zixing Media. Ang unang ganap na nainkubate. Campus Yale. Kung hindi ikaw, sino pa? Noong araw na nasa rooftop tayo. Unang beses umakyat sa entablado. Sa unang pagkakataon, malinaw na nakasaad ang hatchan. Sapat na yon. Ang perang hawak ni Tito Chen. Isama rin ang confirmation slip. Ilagay mo. Kino-question ni Gumingyuan. Nakapackage ang revenue natin. Mas konkreto ang unang kinita. Mas nakakakumbinsi. Sobrang down to earth. Parang tradisyonal na produkto ng kumpanya natin. Habang tinitingnan, lalong nagiging mahalaga. Huwag puro grades lang ang ipakita. Ilagay sa contract ang karapatan sa paglimit ng trolls at traffic. Ilagay sa contract ang karapatan sa paglimit ng trolls at traffic. Isama rin ang lahat ng baka sa backend. I-double-check ulit ang revenue. Gumamit ng konserbatibong pananalita para sa lay. Bilang ng universidad, iyong mga may pirmadong kontrata lang ang bilangin. Tapos ko na. Hindi ko naman pinaganda ng husto. Isinulat ko ang mga bagay na dati ay walang nakikinig. Hanggang sa may mga taong handang makinig. Nang matapos pakinggan ang buong kanta. Ayos na yan. 230 pahina ang data package. Kumpleto ang attachments. Ipadala na natin. Ipadala mo. Huling verification. Hindi pa rin tayo pasok sa rankings. Pasok tayo sa final round. Sa pagkakataong ito, seryoso na. Malaki ang iniusad natin. Huwag muna magbukas ng champagne. Bukas, may bubuhatin pa tayong mga ladrilyo. Tingnan mo. Online ang livestream at bagong record na naman. Huwag masyadong paulit-ulit ang pagbanggit sa brand entry. May concert ngayong gabi. Hindi ito clearance sale. Stable ang backend. Binabahan ng comments si Tangzai. Sa ngayon, wala pang nang insulto sa'yo. Ang kantang ito. Iniaalay ko sa lahat ng taong pakiramdam nila. Ay walang nakakakita sa kanila. At salamat din sa Zixing Media. Dahil tinulungan akong makita muna ang sarili ko. Kaya pala matapos nating pagpaguran ng todo. Hindi lang pala paggawa ng account ang ginagawa natin. Ito ang tunay na buhay universidad. Ang saya at ingay. May mga taong nangangahas pa ring mangarap. Bukas, hindi mo na ito mahahanap. Sa akin na naman isisisi. Kilala mo rin pala ako ng mabuti. Ayos na ang data. Hintayin muna nating opisyal itong ilabas. Bahagi rin ito ng pakikipagtulungan. Sarili kong desisyon ito. Halos walang laman na ang kwartong ito. Dati, reklamo ako ng reklamo na masikip ito. Pero ngayon, parang ayaw ko nang umalis. Kung ayaw mong umalis, pwede ka pang manatili. Tutal, sa ilalim ng kama mo ay may 3 pares ng mabahong sapatos. Ngayong graduate na tayo, pwede bang? Bigyan mo naman ako ng kaunting dignidad. Nandito pa rin ito. Kaninang umaga, nasa ibaba si Kiyo. Nakita ko na. Tumayo pa siya ng ilang sandali, pero sa huli umalis din. Umakyat na siya ngayon. Hindi na rin niya alam kung ano ang sasabihin. Hayaan mo na siya, makakalaya rin siya. Parang binigyan lang niya ang sarili niya ng isa pang pagkakataon. Sa wakas, nalinis na rin ng maayos ang linya ni Gumingyuan. Nalinis na ng tuluyan. Kung hindi tayo nagpunta sa dining hall noong araw na yon. Wala sanang Zixing Media ngayon. Kaya ang unang balde ng pera natin. Talagang mula sa 10 yuan na meal set. Naipon. Sa totoo lang. Nagsimula ito sa isang video. Isang reupload at isang larawan. Kasabay ng isang post ng kumpirmasyon. Ikaw talaga. Ang graduation memories mo kaya mong gawing report. Galing mo talaga. Hindi naman manloloko ang report. Nga. Sige na. Maliwanag ang mga tala. Huwag ka nang mabahala. Sige, huwag kang mag-alala. Ang pera ay sa kumpanya at kamag-anak ang mga tao. Kaitsuran ang computer. Ang computer ay akin. Ang mga kahon ng papel, ikaw na ang maglipat. Tara na sa kumpanya. Marami pang account na kailangang i-audit. Pagkatapos ng graduation, ang paglinis ng dorm ay pwede ring pagkuhanan ng trabaho. Talagang hindi kami mapagkakaila. Tingnan mo. Unahin ko ang business side. Hindi bagay ang brand. Kahit gaano pa kalaki ang pera, hindi rin kukunin. Tapos magtatanong ang client.
Paano kung may problema sa data backup? Ito kaya kong sagutin. Sabi ko, paninindigan namin ito. Hindi kami nagsasalita lang para magyabang. Ang totoong data may bibigay. Ang huwad na pangako, hindi. Sa susunod, lahat ng kontrata ay dadaan na sa system. Ang pangakong nakasulat lang sa papel, hindi pa rin bibilangin. Ang pagbabago, dapat may bakas. Pagkatapos mag-export ng mga materyales, may record na sa backend. Kung ayaw kong tanggapin ang isang ad, pwede ko ba itong tanggihan? Pwede, pero hindi ikaw ang bagay sa display shelf. Hindi rin one-time buy and sell ang account. Noon, natatakot din ako. Natakot akong kapag tumanggi ako, wala na akong chance. Nang maglaon, nalaman kong malinaw ang pagsusulat. Kaya mas gumaan ang loob ko. Gets ko na. Ang paglabas ng ranking ay countdown na sa loob ng 24 na oras. Ang bilis naman. Naka-preview na ang page. 24 na oras. Ibalik muna sa archive ang mga kontrata ngayong araw. Ang dami mong drama, parang wala ng katapusan. Countdown lang kaya. Kaya pang gawing overtime bell. Sige na, hindi tatakbo ang ranking. Ang hirap mo rin, Linzong. Hayaan mo nang si Shenzong ang mauna sa paglagda. Aba. Uy, dumating na si Shenzong. Ano ang kakainin natin ngayon? Yung 10 yuan na meal set pa rin ba? Tito, huwag ka nang sumigaw kasabay nila. Ngayon nasa balita ka na. May pangalan ka na. Hindi ba pwede akong makiamoy ng konting swerte? Si Shen Zixing talaga. Siya yung nasa Zixing Media. Una munang kumain, huwag humarang sa pila. Ako na ang manlilibre ngayon. Hindi pwedeng labagin ang mga patakaran. Ang unang video ang nagdala sa akin ng napakaraming kliyente. Kinukwenta mo pa rin sa akin ang 10 yuan. Iyon ang pakikipagtulungan. Kain tayo ngayon. Noon, muntik na talaga akong umatras sa pag-upa. Medyo tago ang pwesto. Kahit mura ang pagkain, walang pumapansin. Sabi mo, gumawa tayo ng isang video at subukan. Hindi naman ako takot pagtawanan ng mga tao. Ang kinatatakot ko, walang manood. Senior, gusto rin naming gumawa ng account. Mahirap ba? Hindi ito simple. Ang mahirap ay ang unang hakbang. Kapag totoong nakapasok sa ranking ang video ni Xiao Shen, ipagluluto pa kita ng dagdag na ulam. Kapag lumabas ka rito sa pwesto ni Tito Chen, matutuwa na si Tito. Dito tayo magsisimula. Dapat din akong bumalik dito para sumilip. Matandang Shen. Alam kong nandito ka. Sa opisina, parang may pagsusulit na kinabahan ang lahat. Ikaw naman. Mag-isa kang nag-aral ng kasaysayan. Kahit papaano, nandito siya. At hindi basta-basta guguluhin ang backend. Mayroon pa sa ranking page. Na nai-refresh ko kada kalahating oras. Talaga bang ayaw mong bumalik sa opisina? Kaya ko namang mag-refresh ng site dito. Hindi ko kaya. Mas mabilis ang tibok ng puso ko ngayon kaysa noon. Mas mabilis pa sa pag-abot ng unang video sa 10,000 views. Ang data ng kumpanya. Sinuri ko ulit. Walang problema sa mga dokumento. Papasa ba ito sa ranking? Hindi ka ba pwedeng kabahan kahit kaunti? Kailangan itong magkaroon ng kaunting buhay. Kinakabahan din ako. Hindi lang kasing ingay mo. Ito ba ang tinatawag mong kaba? Akala ko nag-abang ka lang. Noon, ikaw mismo ay umasa sa araw na ito. Hindi ko akalaing darating ito ng ganito kabilis. Takot ka ba? Natatakot na ako noon. Takot akong bumalik ulit. Sa panahong ibang tao ang nakikinabang sa pinaghirapan ko. Takot akong kapag lumaki na ang kumpanya, ay wala na akong masasabi. Pero ngayon, ikaw ang nasusunod. Nandito rin kami. 10 segundo, 8. Huwag mong gawing report ang pag-refresh. Nanginginig man ang kamay ko, gamay ko pa rin ito. Pumasok na. Shen Zixing, nasa ranking ka na. Nakita ko na. Buong campus nag-refresh. Pati ang group chat ng mga guro, ipinapasa na rin. Nagpadala pa ng voice message si Tito Chen at sinabi na pumunta raw ang lahat sa pwesto niya para kumain ngayon. Libre ang lahat, may dagdag pang ulam. Kumpirmado na ang impormasyon sa ranking. Tama ang mga source na ginamit ng media. Walang peking link. Subantang. Sa ganitong oras, check mo pa ang mga link. Ikaw ba ang security guard ng ranking? Habang sumisikat, mas madaling may manggaya. Kahit ang security guard, kailangan nang magbabantay sa kanya. Binabati kita, Zixing. Kakababa ko lang mula sa klase. Ikaw ang pinag-usapan ng buong music club. Magpraktis kang mabuti. Huwag kang magpaiba ng tono dahil lang nasa ranking ako. Huwag kang mag-alala. Mas marunong akong magdiwang kaysa sayo. Dati, sabi pa ng mga magulang ko, hindi raw stable ang pagsali sa isang startup. Sabihin mo sa mga tito at tita. Stable na stable tayo. Basta maayos ang account mo ngayong araw. Huwag mong palampasin ang schedule. Isantabi muna ang ranking. Dumating na ang terms para sa next round ng financing. Mainit na mainit. Kingi. Hindi ba pwede ngayon, hayaan muna natin silang magpalutang-lutang ng 5 minuto? Pwede.
Pagkatapos lumutang, saka tayo lalapag at pipirma. Sabi ni Lin, hati tayo sa kalahati. Aling kalahati? Kalahati ng risk. O kalahati ng profit. Magsisimula tayong kumita. Sabay tayong kikita. Sinasabi mong silang dalawa, ano ba ang tawag dito? Mga student representative. Ngayon, kailangan mo na talagang bumalik sa campus. Huwag kang magsulat ng napakaraming gasgas na linya. Kapag puro gasgas na linya, hindi na ikaw yan. Alam ko. Graduation ceremony ito. Kailangan mong magsabi ng medyo maapoy. Mas mabuti pang magising ang lahat ng leader ng school. Kung magiging maapoy man, ibang usapan yon. Huwag muna tayong puro salita. Inayos ko na ang isang bersyon para sa'yo. Huwag masyadong matigas ang simula. Huwag masyadong mahaba ang gitna. At huwag kang magpanggap sa ending. Hindi na kailangan ang mga yon. Ang tapang mo talaga. Sinulat ni King Hian tapos lalagyan mo pa ng marka. Ang susunod. Pakitanggap ang mahusay na graduate representative. Si Shen Zixing ay akyat sa entablado para magsalita. Huwag kang masyadong mag-improvise sa stage. Susundin ko. Hindi ubra ang mga gasgas na linya. Huwag kang manginig. Baka matumba mo ang process sheet. Mas mukhang listahan ito kaysa speech draft. Mas bagay sa kumpiyansa mo. Mamaya, paikliin mo lang. May meeting pa tayo mamaya. May meeting pa rin kahit graduation day. Boss Shen, may maling akala ka tungkol sa kabataan. Hindi dahil nakasuot ka ng graduation cap. Ay automatic ng holiday. At ngayon, pakitanggap ang graduate representative ng Zixing Media. Ang founder na si Shen Zixing. Tingnan ninyo. Maraming nagtatanong sa akin kung ang Zixing Media ay nagsimula noong anong araw. Hindi noong araw na nanalo ako ng award, ni hindi rin. Noong araw na nakakuha kami ng financing. Nagsimula ito noong nakatayo ako sa harap ng bintana ng cafeteria. At pinagtawanan dahil mahirap ako. Noon, isang bagay lang ang alam ko. Kahit sa mga lugar na hindi pinapansin ng iba. Maaari pa ring may pagkakataon. Ang mga unang taong nag-click para panoorin ang video ay kayo. Sa hinaharap, marami pang pagkakataon. Ang ilalatag sa harap ninyo, may mga mukhang napakamahal. Pero ang totoo, binibili lang ang pagsuko ninyo. Mag-isip muna ng isang segundo bago pumirma. Salamat sa inyong lahat. Binabati ko kayo sa graduation at sa pagkakasama sa ranking. Kakagraduate mo pa lang, may bagong trabaho ka na. Tatanggapin mo ba? Sa susunod na stop, sumama ka sa akin. Shen Zixing. Hindi naman ako sumusunod sa'yo. Kasama mo akong mananalo. Sabay tayong mananalo.